Mr. Silent Channel. Please don't skip the ads, at paki-like naman, share at subscribe mo na rin, salamat. Kabanata 2561 Tiwala. Natigilan si Xiao Waiso, tinakpan ang kanyang mapupulang labi sa hindi makapaniwala, at maging si AZ ay namutla sa takot. Tanging si Feng Qinglan lang ang umiling at tila sanay na. Guro, alam ng aliping ito na mali ito. Basang-basa ang mga mata ng kandila, natatakpan ang namumula niyang mukha, nanginginig ang katawan, ngunit baka sa mga mata niya ang saya. Ako. Mas mabuting pumunta na ako ngayon, Your Excellency Sword God, I retire, Lanlan, Susu Palem. Sister Candlelight. Sister Candlelight, ikaw. Mag-iingat ka, hindi na naglakas loob si Wu Nianzi na maghintay pa, at sa sobrang takot ay itinago niya ang kahon, agad na lumipad palayo, medyo parang tumatakbo palayo. Saglit na natigilan si Ye Fan, napagtanto lamang na maaaring hindi niya maintindihan ang kabilang partido, hindi ba dapat ipagkalat sa hinaharap na siya ay isang tyrant o isang bagay. Malungkot na hinawakan ni Ye Fan ang kanyang noo, at pinandilatan si Zhuguang, hindi ka pa ba gising? Tumayo si Zhuguang at ibinaba ang kanyang ulo, na may maamong hitsura ng isang asar na manugang, Guro, ano ang kailangan mo upang makahanap ng isang katulong? Magsalita ka, mauna na tayo. Hinawakan ni Feng Qinglan ang kamay ni Xiao Waisu at akmang aalis muna. Kinindata ni Xiao Waisu ang kanyang matalik na kaibigan, Lanlan, sandali. Bakit? Tanong ni Feng Qinglan. Hindi makayanan ni Xiao Waisu na tumingin sa Candlelight, siya. Nakakaawa siya. Malinaw, si Xiao Waisu ay may magandang impresyon sa Candlelight, dahil sa takot na marahas na bugbugin ni Ye Fan ang babae kapag umalis sila. Hindi nagkaimik si Feng Qinglan, at tumingin kay Ye Fan na may kasamang mapaglaro. Mapait na ngumiti si Ye Fan, ngunit tinatamad siyang magpaliwanag, at sinabing, huwag kang umalis, maaari mong pakinggan ang gusto kong sabihin. Pagkatapos ng lahat, ikaw ay nasa Xuanyuan Academy sa loob ng napakaraming taon, at kailangan mong malaman ang maraming kasaysayan ng angkan. Medyo nataranta ang tatlong babae at nagtanong kung ano ang nangyayari. Diretso din si Ye Fan sa punto at inilabas ang misteryosong higanteng sungay. Nang makita ng mga babae ang sungay na ito, nataranta silang lahat. Guro, anong klaseng sungay ito ng halimaw? Tanong ng kandila. Sumimangot si Ye Fan, hindi mo maramdaman, may espesyal na pakiramdam ang sungay na ito. Sa tingin mo ba napaka-espesyal nito? Maingat itong dinaman ng Candlelight, at umiling pa rin, naliligaw din sina Feng at Xiao Earth. Malamang na sungay ito ni Chiyo, sabi ni Ye Fan. Tahimik ang silid, at maririnig ang mga karayom. Halata namang puno ng gulat ang mga ekspresyon ng tatlong babae. Ang dakilang Emperador Chiyo. Ang Diablang Diyos Chiyo. Maya-maya, napabulalas lahat ang tatlong babae. Ang kaibahan ay ang liwanag ng kandila ay puno ng pagkamangha, habang ang dalawang batang babae na sina Feng at Xiao ay puno ng takot. Paano mo nalaman? Saan nanggaling ang sulok na ito? Same time na tanong ni Feng Qinglan. Dati akong nasa isang sekta, at nakita ko ito nang hindi sinasadya. Akala ko parang may kaugnayan sa akin. Hindi ko masabi na may espesyal itong pakiramdam, kaya kinuha ko ito. Ngunit ngayon, mula sa marka ng barbarong Diyos, nakuha ko ang tila ang impormasyong iniwan ni Chiyu, hiniling niya sa akin na hanapin ang dalawa sa kanyang mga sungay, na maaaring malutas ang kasalukuyang suliranin. Kaya malamang na maisip ko na isa ito sa mga sungay niya, sabi ni Ye Fan. Narinig ng tatlong babae ang malakas na tibok ng kanilang puso, hindi makapaniwala. Hindi ko alam kung paano hahanapin ang natitirang sungay, kung tutuusin, masikip ang panahon ngayon, at tiyak na hindi uubra ang paghahanap ng karayom sa dayami. Kaya gusto kong tanungin ka kung may balita o tsismis tungkol kay Chiyu Horn mula kay Julie at sa angkan. Nang makitang gulat na gulat ang tatlong babae, hindi napigilan ni Ye Fan na mapangiti ng mapait, sa tingin mo hindi ako nagsasalita ng walang kaparekan, tama? Seryoso ako. Pagkaraan ng ilang sandali, unang sinabi ni Xiao Waisu, hindi madali, ngayong mayroon kang sungay na ito, maaari kang kumuha ng mga larawan at gumuhit ng mga larawan, at tanungin ang buong mundo kung okay lang. Ikaw ang Diyos ng espada, napakadaling hilingin sa mundo na tulungan ka. Tumango si Feng Qinglan, ang huling kinaroroonan ni Chiyu ay palaging isang misteryo, dahil sa simula ng mapagpasyang labanan kay Emperor Xuanyuan at Emperor Yan, walang makakalapit sa kanya. Napakalakas nila, maaaring panandalian lang ang labanan, at hindi nila alam kung saan sila pupunta. Napakakaunting mga record, natatakot ako na ang buong mundo ay maaari lamang magtanong. Nagmuni-muni sandali ang kandila, at sumimangot, natatakot ako. Hindi ito gagana. Oh, nagtanong si Ye Fan, ano ang ibig mong sabihin? Ang pambihirang mukha ng Candlelight ay naging seryoso, at sinabing, Guro, ang katulong na ito ay nagbasa ng maraming kwento tungkol kay Emperor Chiyu mula pagkabata, at alam ko rin ang kaunti tungkol sa kanyang hitsura. Dahil si Emperor Chiyu ay may mga bloodline ng maraming makapangyarihang mga angkan, at siya ay nagising ng maraming mga bloodline, siya ay may mga sungay sa kanyang ulo at may isang hindi pangkaraniwang hitsura.
Bagamat dahil nanalo si Emperor Xuanyuan sa paglaon, sinunog ng angkan ang halos lahat ng larawan ng Qiu the Great, at winasak din ang lahat ng mga estatwa. Gayunpaman, ang mga nakasulat na record na ipinasa lahat ay nagpapakita na ang dalawang sungay ni Emperor Qiu ay hindi pareho. Ano? Natigilan si Ye Fan, ibig mong sabihin, ang kabilang sungay ay hindi ganito. Tumango ang Candlelight, malamang, at least sabi ng mga librong binasa ng mga alipin. Ang dakilang Emperor Qiu ay may mga bloodline ng maraming makapangyarihang mga angkan sa kanyang katawan, at ang antas ng paggising ay sapat na mataas upang magpakita ng ilang mga palatandaan ng atavism. Kaya normal lang na magkaiba ang sungay. Isa pa, laking gulat ko, paano mo nakilala na napaka-espesyal ng sungay na ito noong una? Akala namin ito ay napakakaraniwan, at naisip namin na ito ay isang uri ng halimaw. Tanong ni Feng Qinglan. Ako dapat ang nag-practice ng kanyang pamamaraan, sabi ni Ye Fan. Ito ba ang paraan ng disintegrasyon ni Emperor Qiu? Kakaibang sinabi ng Candlelight, ang pamamaraang ito ay isang fragment. Maraming angkan ng Julie ang nagpakalat nito, at maraming lugar ng paglilinang mula noong sinaunang panahon. Kung umaasa ka sa pagsasagawa ng pamamaraang ito, maaari mong makuha ang mana ng dakilang Emperador Qiu, na napakasimple. Kumislap ang mga mata ni Ye Fan, naglakad siya pabalik-balik ng ilang hakbang, inaalala ang sinabi ni Qiu sa kanya. Iniisip ni Qiu na siya ang unang tao na talagang nagsimulang umintindi sa kanya. Sa simula, nakuha niya ang sungay, nilinang ang pagkakawatak-watek, at nakuha pa nga ang marka ng barbarian na Diyos, ngunit hindi niya hinayaang lumitaw si Qiu. Hanggang sa, nagsimula siyang mag-isip tungkol sa relasyon sa pagitan ng orihinal na black hole at disintegration. Iniisip ito. Maingat, tila sa bawat hakbang, sa wakas ay nagpakita si Qiu pagkatapos niyang gumawa ng malinaw na pagpili. Kung pinili niyang hindi magsanay ng disintegrasyon sa simula, o kahit ngayon, kung hindi niya pipiliin na manatili sa mundong ito at direktang makatakas sa krisis, maaaring hindi niya hayaang lumitaw si Qiu. Ibig sabihin, bawat hakbang niya ay natugunan ng mga inaasahan ni Qiu. Pagkatapos, kung tatanungin niya ang kanyang sarili na hanapin ang kanyang sungay, tiyak na hindi talaga siya makakahanap ng karayom sa isang dayami. Dapat may paraan. Ganun din ang naisip ko. Palakasin mo ang puso ko, ibig mong sabihin, hayaan mong sundin ko ang puso ko. Bulong ni Ye Fan sa sarili. Nagtaka ang kandila, guro, ano ang naisip mo? Nagpasya si Ye Fan at ibinaling ang kanyang ulo, hindi ito ang iniisip ko, ngunit dapat kong tanungin ka, may naiisip ka bang mga pahiwatig? Dahil ako ay dumating sa iyo, ako ay natural na naniniwala na maaari mong bigyan ako ng ilang tulong. Huwag mag-alala tungkol sa maling pagsasabi. Kung may alam ka, banggitin mo lang, kahit hindi mo mahanap sa huli. Kahit walang nakakita sa totoong Qiu Horn, ayos lang, basta nakikita ko lang ang sungay ni Qiu, naniniwala akong makikilala ko ito. Nakikita. Ang mapagkakatiwala ang mga mata ng lalaki, kinagat ng Candlelight ang kanyang labi, at pagkatapos ng maingat na pagsasaalang-alang, sinabi niya, dahil ang Panginoon ay naniniwala sa mga alipin, maaari mo ring sundin ang mga alipin upang makahanap ng isang tao, marahil. Siya ay makakatulong. Chapter 2562 Hindi na ako makatiis. Sino, saan? Tanong ni Ye Fan. Ang kanyang pangalan ay Gongao, at siya ay isang elder ng angkan ng Ganggang. Mula pa noong bata pa siya, lalo na niyang sinasamba si Emperor Qiu, kaya hinanap niya sa buong mundo ang lahat ng impormasyon tungkol kay Emperor Qiu. Gayunpaman, sinamba niya si Emperor Qiu sa punto ng kabaliwan, kaya't pinagpapantasyahan niya ang kanyang sarili. Katulad din ito ni Emperor Qiu. Wala siyang pakialam kahit kanino, kakaiba ang ugali niya, at mahirap makipag-usap. Pero, pagkatapos ng lahat, hindi siya si Emperor Qiu, at wala siya sa banal na kaharian pagkatapos ng ilang libong taon. Bukod sa pagiging senior sa angkan ng Ganggang, isa siyang cultivator. Kung tutusin, katamtaman lang siya. Sa makatuwid, ang angkan ng Ganggang ay hindi gustong makita siya, at siya ay karaniwang hindi kasama sa Presbyterian Church. Ilang dekada na siyang hindi nakita ng mga alipin. Ginanap ang seremonya. Bilang resulta, sinabi ng Gangao na ang mga ukit na bato na ginawa namin para kay Emperor Qiu ay hindi sapat, at pinagalitan si San Xiao na duguan. 2 beses tumawa si San Xiao at muntik na siyang patayin. It was the Ganggang clan. Si Chiang Nayan ay umibig at iniligtas ang buhay ng matandang iyon. Simula noon, hindi ko na narinig ang kakaibang matandang iyon, sabi ni Zhu Guang. Sandaling natigilan sina Feng Qinglan at Xiao Waisu sa gilid, na para bang hindi nila inaasahan na napakaraming bagay ang mangyayari sa Julie at Huaxman, na tahimik na magaganap sa labas ng field of vision ng kanilang clan. Meron pang number 1 na tao. Bakit hindi mo sinabi ng mas maaga, hindi ba dapat maghanap tayo ng ganyang matandang scholar na nahuhumaling sa pag-aaral ng Qiu? Sabi ni Ye Fan. Mapait na ngumiti ang Candlelight, ngunit, guro, itong Gangao ay talagang hindi natatakot sa kamatayan.
Siguro habang tinatanong siya ng master, mas sinasadya niyang pahirapan ang mga bagay. Ang pinapayuhan ng mga alipin ang Panginoon na huwag masyadong umasa, ang taong ito ay talagang mahirap pakisamahan. This is my business, dalhin mo ako para makita siya, nasaan siya. Ang kaharian ng Demon God, ang teritoryo ng Ganggang Clan, kung hindi ito nilamon ng Chaos Void. Tumango si Ye Fan, balak na pagkatapos sabihin kay Su Qingzhou at sa iba pa, nagmamadali silang pumunta sa kalsada. Sa pagkakataong ito, hindi na niya kailangang isama ang mga babae, dahil magsisimula na si Ye Xuanguang, at may pinadala na siya, kaya hindi na siya maghintay hanggang ngayon. Nang makita ni Na Feng Qinglan at Xiao Waiso na malapit na silang umalis, kahit na may mga iniisip sila sa kanilang mga puso, ayaw nilang ipahayag ito. Good luck sa iyo, aalis na kami, sabi ni Feng Qinglan. Dumaloy ang mga mata ng kandila at sinabing, Lanlan, Suso, kung wala ka ng iba, bakit hindi kayo sumama? One more person, more strength, kahit hindi ka lumaban, you can provide some ideas. Magkasama, tayo. Isang matandang matigas ang ulo, ang Panginoon ay isang tao, ang ilang mga salita ay hindi maginhawang sabihin, kung narito ka, baka maaari kang tumulong. Kinagat ni Feng Qinglan ang kanyang mapupulang labi at nag-alinlangan. Lanlan, para sa kapakanan ng mga karaniwang tao, tingnan natin, baka makatulong tayo ng kaunti. Sabi ni Xiao Waisu. Si Feng Qinglan ay tila nag-aatubili at tumingin kay Ye Fan, maaaring hindi tayo magustuhan ng iyong kamahalan na Sword God. Hindi alam ni Ye Fan kung tatawa ba siya o iiyak, wala akong sinabi. Sumama sina Sister Feng at Sister Xiao, syempre wala akong pakialam. Nang marinig ng dalawang babae ang pamagat na ito, namula ang kanilang mga mukha, at binigyan nila ang lalaki ng galit na tingin. Ang liwanag ng kandila ay tila nakatuklas ng ilang kayamanan, at kinuyam ang kanyang mga kamay ng tuwang-tuwa. Ano ang problema sa pangalang ito, maaaring nakipaglaro sa kanila ang master. Direktang hinampes ni Ye Fan ang candlelight sa mesa, hindi ko ba akalain? Bilasan mo at umalis ka. Bilang iyong amo. Si Ye Fan ay may tawag sa telepono kay Su Qingzhou. Halatang nagulat si Su Qingzhou na sa ganoong oras, kailangang pumunta si Ye Fan sa isang malayuang business trip. Gayunpaman, hindi masyadong nagtanong si Su Qingzhou, at sinabi sa kanya na huwag masyadong impulsive at bigyang pansin ang kaligtasan. Nang banggitin kung hahayaan na sumunod sina Xiao Ziner, Shi Lanyu at iba pang kababaihan, para may katulong sa daan, nakahanap si Ye Fan ng dahilan para tumanggi. Pagkatapos ng lahat, hindi maaaring ipaalam ni Su Qingzhou kay Su Qingzhou ang tungkol sa kung ano ang pinuntahan ni Feng Qinglan at ng iba pa. Kaagad, hinayaan ni Ye Fan ang tatlong babae na pumasok sa ring, at pagkatapos ay dumiretso sa kaharian ng demonyo. Sa orihinal, kasama ang tatlong malalaking dilag, sa daan, maaari kang lumangoy sa mga bundok at tubig, at pagandahin ang iyong relasyon. Sayang lang at abala si Ye Fan sa kanyang lakad ngayon, kaya hindi siya naglakas loob na mag-antala kahit sandali. Pagkalipas ng 2 araw, nilapitan ni Ye Fan ang teritoryo ng Ganggang Clan ng Demon God Kingdom, at nang makita niya ang eksena sa unahan, agad na natigilan si Ye Fan. Nilamon ng madilim at magulong kawalan ng sinaunang dagat at lupa, at hindi mabilang na masasamang espiritu ang gumagala sa harapan. Guro, mukhang matagal nang umalis ang angkan ng Ganggang. Ang liwanag ng kandila ay lumabas mula sa ring at sinabing nanghihinayang. Kahit nawala na ang teritoryo, imposibleng maghintay roon para mamatay, at dapat ay nasa isang lugar na masisilungan. Tumingin si Ye Fan sa paligid, at direktang binuksan ang triple disintegration, hinihimok ang kaluluwa ng dragon, at mabilis na pinalawak ang kanyang kamalayan, naghahanap ng mga pahiwatig. Habang naghahanap ng mga pahiwatig, bigla kong napansin na maraming masasamang espiritu ang sumusubok na umatake sa liwanag ng kandila, at ang panganib ay nalalapit na. Puff puff. Ilang mga layunin ng espada ang direktang sinunog ang mga masasamang espiritu. Mukhang natakot ang candlelight, at ibinagsak ang sarili sa mga bisig ni Ye Fan. Salamat master sa iyong tulong, napakadelikado dito, natatakot ang mga alipin. Malakas na sinampal ni Ye Fan ang babae, nakasimangot, aba, malinaw na ang intensyon mo. Sa paghihintay na dumating ang masasamang espiritu, dapat talaga kitang hayaang kainin ng masasamang espiritu, at wala akong pakialam sa iyo. Humalaklak ang candlelight, gayunpaman, hindi pa rin matiis ng amo na saktan ang kanyang mga alipin. Hindi mo ba pinakagustong masaktan? Ngumiti ng masama si Ye Fan. Ang Panginoon lamang ang makakasakit sa mga alipin, walang sino man ang pinapayagan, bulong ng candlelight. Hoy! Nandito ka ba para pag-usapan ng tungkol sa pag-ibig, o para hanapin ang pamilya Ganggang? Hindi matiis ni Xiao Waiso na makita ito sa ring, at tumakbo palabas para magtanong. Pagkatapos magtanong, nalaman kong medyo napahiya ako, at naging abala ako at ipinagtanggol, ipinaglalaban ko si Lanlan. Si Lanlan ay lubhang malungkot. Lumabas din si Feng Qinglan sa sandaling ito, nang marinig niyang, ginamit, siya ni Xiao Waisu ng ganito, agad niyang tinakpan ang bibig ni Xiao Waisu sa galit, Xiao Waisu. Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Ngumiti si Ye Fan, pagkatapos ng mahabang pakikipag-ugnayan, nakita kong ang cute talaga ng dalawang babaeng ito.
Itinuro ng payat na kamay ng Candlelight ang hilagang bahagi ng dagat, dahil walang bakas dito, tiyak na pumunta ito sa hilaga. Ang angkan ng ganggang ay may mukha ng tao at katawan ng ahas, at hindi gustong umalis sa tubig, kaya karamihan sa kanila ay sumakay ng bangka. Hindi mo sinabi sa akin ng maaga. Hiniling ni Yefan ang mga babae na pumasok muli, at nagpatuloy sa paghahanap sa hilagang dagat. Sa pagkakataong ito, pagkatapos ng napakatagal na paglipad, naramdaman ko ang aura ng malaking bilang ng mga practitioner sa dagat sa ibaba. Bagamat wala siyang nakitang isang barko, naisip ni Yefan na dapat itong narito mismo. Siya ay sumisid at pumasok sa dagat ng halos 1,000 metro, at biglang nalaman na mayroong daan-daang mga behemoth na gumagalaw sa mabagal na bilis sa kailaliman ng dagat. Ang malalaking itim na cast iron na bagay na ito ay simpleng mga submarino. Humawak ng espada si Yefan, mabilis siyang hinabol ni Eugeon, at natagpuan ang pinakamalaking submarino sa harapan. Ang isang direktang pagsisid ay dumating sa harap ng submarino, naglabas ng pamimilit, na umaakit sa atensyon ng mga tao sa cabin. Tiyak na, hindi nagtagal, isang grupo ng mga miyembro ng Ganggang clan na may pulang buhok at mukha ng tao at katawan ng ahas ay lumangoy palabas ng submarino. Kabanata 2563 Matandang lalaki. Isang lalaking may mahabang balbas sa ulo, nakasuot ng malapit na kaliskis sa buong katawan, mukhang napakaganda sa pagkakagawa, may hawak na sibat na may mahinang liwanag, at may banal na paglilinang ng katawan. Imperial Sword Intent, ang inyong kamahalan ay ang Sword God. Ipinahayag ni Yefan ang kanyang banal na pag-awit ng dragon at direktang nakipag-ugnayan sa kabilang partido, ako ito, ang kamahalan ay ang Patriarch ng Ganggang. Angkan. Ano ang layunin ng biglaang pagpunta dito? Napakadirekta pa rin ni Gangzon. Si Yefan ay natural na walang oras upang maglibot, gusto kong hanapin ang mga elder ng iyong angkan upang ibahagi sa iyo. Mayroon akong ilang mga katanungan tungkol kay Emperor Chiyo, at gusto kong tanungin siya. Elder Gong Ao. Kumunot ang noo ni Gangzon, medyo nahihiya. Ano, hindi ba narito si Elder Gongao? Nadurog ang puso ni Yefan. Ang liwanag ng kandila ay lumabas sa ring sa oras na ito, Brother Zon, long time no see. Nang makita ni Gongshan ang kandila, medyo nagulat siya, Candlelight Protector, nandito ka rin. Dinala ko ang Panginoong Espada ng Diyos para hanapin si Gongao, huwag kang mag-alala, kapatid na Zon, alam ko kung ano ang iyong ikinababahala. Kahit na ang matandang Gongao na may kakaibang ugali, ang inyong kamahalan na Sword God ay hindi magdadala ng kanyang galit sa iyong Ganggang clan, maniwala ka lang sa akin. Nakangiting liwanag ng kandila. Ngumiti si Yefan. Ito pala ang dahilan kung bakit mahirap ang karaniwang baha. Gaano kahirap makibagay sa karaniwang baha na ito? Mapait na ngumiti si Gangzon, dahil sinabi iyon ng Candlelight Protector, makatitiyak ako, Your Excellency Sword God, sumama ka sa akin. Sinundan ni Yefan si Gangzon sa isang submarino sa likuran. Patriarch, ang mga kagamitan mo ba sa paglalayag sa ilalim ng dagat ay gawa ng iyong angkan ng Ganggang? Tanong ni Yefan. Sinabi ni Gangzon na may kaunting pagmamalaki, oo, ang mga waterboat, na ito ay ang crystallization ng pinakamataas na teknolohiya sa cold iron casting na pinag-aralan at itinayo ng ating Ganggang mula pa noong sinaunang panahon. Sa sapat na mga prehistoric na bato, maaari silang maglayag ng 5 hanggang 10 sa ilalim ng tubig. Taon, ang pinakamalalim ay maaaring umabot sa 10,000 metro. Sa mga tuntunin ng paglaban sa mga sakuna, ang kakayahang makayanan ang mga pag-atake, at katatagan, ito ay mas malakas kaysa sa mga ibong lumilipad na bangka ng mga gangster na iyon. Saglit na natarante si Yefan, at ang ilaw ng kandila sa tabi niya ay nagsabi, ibig sabihin, ang Washan Flying Boat, na ginawa ni Zurong, o isang malakihang kasangkapan sa transportasyon na lumilipad sa kalangitan. Natigilan si Yefan at sabay na ngumiti. Tila talagang hindi magkatugma ang dalawang angkan na ito, ang mundo ay nagtatapos, at hindi nila nakalimutan na makapinsala sa isa't isa. Sa loob ng cabin, pagkatapos maubos ang tubig, at pagkatapos ay bumaba, ito ay nasa tuyong kapaligiran. Hindi maiwasang magtaka ni Yefan, ang sibilisasyong teknolohiya ng prehistoric stone sa mundo ay talagang napakaunlad. Isang grupo ng mga miyembro ng angkan ng Ganggang ang nakakita sa patriarka na may kakaiba nang pumasok ang mga tao, medyo na-curious sila, at tahimik silang nagtago sa gilid ng hindi gumagawa ng ingay. Huwag kang magalit, kamahalan na Sword God, karamihan sa mga personalidad ng ating Ganggang clan ay mas reserved, at hindi sila magaling magpahayag ng kanilang sarili. Hindi naman sa hindi ka tinatanggap. Natakot si Gangzon sa hindi pagkakaunawaan ni Yefan, kaya espesyal niyang ipinaliwanag ito. Ngumiti si Yefan nang walang pakialam, okay lang, hindi ako ganoon kapartikular. Tumango si Gangzon, at tila hindi sinasadyang binanggit ito, nga pala, may malas noon. Nang dumating si Zulaulio, sinabi niyang malaki ang naitulong sa kanya ng kanyang kagalang-galang na Sword God at napagaling ang matigas na sakit ng kanyang anak. Ang Sword God ba ang inyong kamahalan at si Zulaulio ay napakalapit? Napaisip si Yefan. Ilang sandali, pagkatapos ay dumura at nagmura, ang Zulaulio na iyon ay isang bastardo. Tinulungan niya sina Wu Yelongyo at Yewang na hukayin ako, at umiyak pa rin siya at nagmakaawa sa akin na iligtas siya. Anak,
Ang aking babae ay mabait, kaya nagatubili siyang tumulong. Huwag mo na siyang banggitin, maiinis ako kung banggitin mo siya. Hindi maitago ang ekspresyon ng kagalakan ni Gangzon, tumawa siya at sinabing, alam ko, nagyayabang si Zhu Laolio, paano siya magkakaroon ng magandang relasyon sa kanyang kamahalan na sword god dahil lamang sa kanyang kabutihan. Ang tunay na powerhouse, sinong magmamaliit sa kanilang mga gangster. Hehe, oo, tumanggo si Yefan, hindi nakapagsalita ng ilang sandali. Iyong kamahalan na sword god, makatitiyak ka na ikaw ay isang natatanging panauhin ng aming Ganggang clan. Kahit na hindi tumulong si Gongao, gagawin namin ang aming makakaya kung kami ay makakatulong. Malinaw na naramdaman ni Yefan na mas maganda ang ugali ni Gongshan, at maayos niyang sinabi iyon. Tinanong, saan ka pupunta? Mapait na ngumiti si Gangzon, dahil malapit na ang wakas, isang hakbang ay isang hakbang, hindi pa ito natukoy. Kung tutuusin, ang aming Ganggang clan, dahil medyo maganda ang aming lakas, at mayroon kaming bangkang tubig, maswerte na kami. Ngunit gayon paman, ilang mga ninuno ng banal na lupain ang isinakripisyo sa daan. Maraming mga angkan sa Demon God Kingdom ang walang pagkakataong mag-react, at sila ay nilamon ng mga halimaw na iyon. Pagkatapos mag-usap, maraming tao ang lumapit sa pintuan ng isang maliit na silid. Binaligtad ni Gangzon ang isang mekanismo na hugis gear sa pinto, at bumukas ang pinto. Sa unang tingin, maraming libro, scroll, at iba't ibang sari-sari sa kwartong ito. Isang kalbong matandang angkan ng Ganggang, na ang katawan ng ahas ay nakabaon sa tambak ng basura, ay bumibigkas ng ilang mga kasulatan sa kakaibang wika. Narito si Elder Gongao, ang Sword God at ang Candlelight Protector, isang bagay. Klang. Bago ang Gongshan. Tapos magsalita, iginulong ni Gongao ang kanyang buntot at itinapon ang isang tambak ng basura patungo sa pinto. Mabilis na tumalikod ang lahat, at nang lingunin nila, nakasara na ang pinto. Natigilan si Yefan. Bagamat wala siyang masyadong pakialam sa katayuan ng mga ilog at lawa, mula nang sumikat siya, lahat ay nagbebenta ng manipis na pansit. Wala talagang kinikilala ang matandang ito, tamad na ipagkanuluman lang siya. Awkwardly ngumiti si Gangzon at sinubukang buksan muli ang gear, ngunit nalaman niyang nakalock ito. Elder Gongao. Buksan ang pinto, mayroon kaming ilang mahahalagang tanong tungkol kay Emperor Chiyo, at gusto kong tanungin ka, ikaw lang ang nakakaalam ng pinakamahusay sa mundo. Kumatok ang kandila sa bakal na pinto. Pinuprotektahan ng candlelight ang batas, walang silbi, ang malamig na bakal na tarangkahan ay maaaring harangan ang anumang tunog, hindi niya ito maririnig sa loob, walang magawa si Gangzon. Kinusot ni Yefan ang kanyang mga mata, at walang sabi-sabi, naglabas ng espada at ibinaba iyon. Keng 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 keng. Ang hindi napigilan ng makapal na malamig na bakal na gate ang kapangyarihan ng Emperor Sword Intent kung tutuusin. Naghintay si Gongshan para sa isang grupo ng mga tao, ngunit hindi sila nang ahas na magsalita, maaari lamang silang umatras ng tahimik. Pumasok si Yefan sa magulong silid at sinabing, Elder Gongao, hindi kita iistorbahin ng matagal. Gusto kong magtanong tungkol kay Emperor Chiyo. Ubu, shoot out doon. Mabilis na nag-react si Yefan at iniwasan ito sa isang iglap. Hindi gaanong pinalad ang kandila, at diretsyong naiihi sa laylayan ng kanyang palda, sumisigaw ng malakas. Ang isang magandang mukha ay naging berde sa galit, at siya ay direktang pinagalitan, matanda, maglakas loob kang umihi sa aking marangal na angkan ng zulong. Aalisin ng upuang ito ang iyong matandang ibon ngayon. Hinawakan ni Yefan ang braso ng babae, liwanag ng kandila, umatras. Noon lang napagtanto ni Zhuguang na nawalan na siya ng gana. Ang pangunahing bagay ay hindi siya naiihi mula noong siya ay bata, ngunit siya ay isang masamang matanda. Nagpout ang babae, as ordered. Puno ng paghamak ang mga mata ni Gangao, at ipinagpatuloy niya ang pagbigkas ng mga banal na kasulatan. Si Gangzon at ang iba pa sa labas ng pinto ay pinagpapawisan na sa malamig na pawis, sa takot na si Yefan ay magagalit din sa susunod. Pagkatapos mag-isip ng ilang sandali, sinabi ni Yefan kay Gangzon at sa iba pang nasa likuran niya, mangyaring lumayo. Nang marinig ito ni Gongshan at ng iba pa, para silang nabigyan ng amnestya, at mabilis silang umatras sa malayo. Hindi nagsalita si Yefan, kinuha lang ang malaking sungay ng Chiyo at hinaplos ito ng ilang beses sa kanyang kamay. Ang mga talukap ng mata ni Gongao ay kumaibot, sinulyapan niya ito, at ang kanyang buntot ay hindi natural na dumulas sa lupa. Bumantong hininga si Yefan, pagkatapos ay ibinalik ang busina, tumalikod at sinabi sa candlelight, Tara na. Ilang hakbang palang palabas ng pinto ay mula sa likuran ng sigaw ng matanda. Hoy! Hoy! Wala akong sinabi. Huwag kang pumunta. Tahimik na kumurap si Yefan sa candlelight, tinakpan ng candlelight ang kanyang bibig at ngumiti. Kabanata 2564 na dalawang sungay. Nagkunwaring walang narinig ang dalawa at nagpatuloy sa paglalakad palabas. Nagmamadali si Gangao, at mabilis na hinabol siya, ang sungay na iyon. Naiwan ang sungay na iyon. Hindi siya pinansin ni Yefan, hanggang sa humawak si Gangao sa kalsada at huminto sa harapan. Anak, ang sungay na iyon ay dapat ipakita sa matandang ito. Ngumisi si Yefan, bakit?
Mayabang na itinaas ni Gongaw ang kanyang ulo, nandito ka, dapat ang matanda ang hinihingi mo, ibigay mo ang sungay sa matanda, at ang matanda ay mahirap isipin. Kalimutan mo na, ayoko nang nakakahiya sa iba, kaya dapat bumalik ka na. Sabi ni Yefan at aalis na sana. Si Gongao ay mukhang balisa, at simpleng inabot upang makipagkumpetensya para sa storage ring ni Yefan. Direkta at buong tapang na hinawakan ni Yefan ang kamay ni Gongao gamit ang isang kamay, na naglalabas ng isang emperor-level na sword intent version. Matanda, huwag mong masyadong seryosohin ang sarili mo, casual lang ang tanong namin, hindi lang ikaw sa mundo ang nag-aaral ng Chiyu, kung maglakas loob kang guluhin ako, papatayin kita. Malamig na sabi ni Yefan. Ngayon si Gongshan at ang iba pa ay nagmamadaling lumapit upang magmakaawa, kamahalan na sword god, ang nakatatandang Gongaw na ito ay may kakaibang ugali, ngunit talagang walang mali siya, mangyaring patawarin mo ako. Kung gusto mo talagang galitin ang sword god, tinatayang mawawala na ang waterboat na ito. Kailangan mong magtanong tungkol sa dakilang Emperador Chiyo, walang sino man sa mundo ang higit na nakakaalam kaysa sa matandang ito. Kung hindi mo tatanungin ang matandang ito, magiging bulag ka. Si Gongao ay hindi natatakot sa kamatayan, at matigas pa ring sinabi. Tumawa si Yefan. So ano? Kahit gaano ka pa mag-aral, hindi ka pa rin ang Great Emperor Chiyo. Baka hindi mo alam ang mga problema namin kahit tanungin mo pa sila. Napakamot si Gongao sa kanyang mga tenga at pisngi sa pagmamadali, at akmang tatayo upang magpatuloy sa paghabol, ngunit sa pilitang hinawakan ni Gongzon at ng iba pa. Baliw ka ba? Nagalit talaga ako sa kamahalan na Sword God, may malaking mangyayari. Ang aming Gonggang clan ay hindi maaaring saktan ng ikaw lamang. Galit na galit si Gongao anupat wala siyang ibang magawa kundi sumigaw, tumigil ka. Paano niya nagagawang ipakita sa matandang lalaki ang sungay na iyon? Pagkatapos ay tumayo si Yefan, tumalikod at sinabing, kanina ka lang umihi at nadungisan ang iyong palda ng kandila, ano ang masasabi mo tungkol dito? Simple lang di ba? Yung babae ng Candle Dragon Clan, umihi ka sa matanda. Gongaw. Tinapik ang katawan niya at sinabing. Ang mukha ng kandila ay pula at ang kanyang mga tainga ay namumula, at ang kanyang mga mata ay bumalik na may intensyong pumatay, matanda, ano ang sinasabi mo? Hindi ka ba inihiyan ng matanda? Umihi ka pabalik. Ang isang bula ay hindi sapat, ito ay magpapahihi sa iyo ng higit sa 2 bula. Si Emperor Chiyo ay hindi masyadong nag-aalaga sa mga babae, at hindi mahalaga kung tanungin ka ng matanda. Sabi ni Gongao na may pagmamalaki sa mukha. Hinaplos ni Yefan ang kanyang noo at sinabing, tinuruan ka ba ni Emperor Chiyo na umihi sa mga tao? Humingi ng tawad, okay. Iyon lang. Tuwang-tuwa kaming magkasama, at agad na bumagsak sa lupa, girl, ang matandang ito ay humihingi ng tawad sa iyo. Ikaw fan. At si Zhuguang ay hindi nagkaimik. This guy really cares about something, kaya ayaw niya ng kahit anong mukha. Boy, tama na, ang sungay na iyon. Hinaplos ni Gongao ang kanyang mga kamay nang may punanibik sa kanyang mukha. Hindi nagmamadaling ilabas ito, nagtanong siya ng may kainahinala, marami ka ba talagang pananaliksik tungkol kay Emperor Chiyo? Makatuwiran na ang dakilang Emperador Chiyo ay isang malakas na tao na nakatayo sa itaas ng kalangitan at nilalamon ang mga bundok at ilog. Kung talagang pinag-aaralan mo ang dakilang emperador ng napakatagal, bakit siya napakasaklap? Mabahong bata, bakit hindi mo tingnan ang iyong sarili, kahit na may layunin ka sa antas ng emperador, ikaw ay Emperor Xuanyuan. Kung ikukumpara sa isang matandang tulad ko, paano ako magmumukhang emperador na maliit ang tiyan at bituka ng manok, panunuyan ni Gongao. Sumimangot si Yefan at tumalikod para umalis muli. Nagmamadaling hinabol muli siya ni Gongao, na inamin ang kanyang pagkakamali na may mapait na mukha, ang matanda ay mali. Ang matanda ay lumuhod para sa iyo. Kamahalan. Ang matanda ay tinatawag na inyong kamahalan. Hayaang tingnan ng matanda ang sungay na iyon ng Chiyo, nangangati ang matanda ngayon. Hindi na nakatiis ang grupo ng angkan ng Gonggang sa likod, lahat sila ay pumupula ang ulo, at ayaw pa nga nilang aminin na lumabas sa klan ng isang walang hiyang lalaki. Pinigilan ni Yefan ang isang ngiti at nagtanong, paano mo nalaman na sungay iyon ni Chiyo? Ang matandang ito ay kumonsulta sa hindi mabilang na mga materyales, at pamilyar siya sa anumang mga detalye tungkol kay Emperor Chiyo. Sa loob ng libu-libong taon, ito ay palaging mayroong iba't ibang mga relic na nakolekta mula kay Emperor Chiyo, na natural na kinabibilangan din ng iba't ibang bahagi na pinaghihinalaang mga Chiyo skeletons. Marami sa kanila ay iba't ibang sungay ng hayop na pinaghihinalaang mga sungay ng Chiyo. Sa kasamaang palad, ito ay isang awa na sila ay karaniwang pekeng. Gayunpaman, hanggat hayaan ang matanda na makita ang tunay na sungay, hindi banggitin ang 100% sigurado, 70% ay maaari pa ring makilala ito. Confident na sabi ni Gongao. Nang marinig ito ni Yefan, nagtanong siya, nakakolekta ka ng maraming sungay ni Chiyo. Nasaan silang lahat? Ipinakita sa iyo ng matanda, kaya tatanggalin mo ang sungay na iyon. Tanong ni Gongao. Gumawa ng deal. Sa sobrang saya nilang magkasama, agad nilang tinawag si Yefan at ang dalawa para pumunta sa isang malaking activity cabin sakay ng water god boat.
Bakit mo gustong palitan ang lugar at dumiretso sa kwarto mo para makita ito? Hindi naman, masyadong maliit ang lugar para ikalat. Habang naguguluhan si Yefan, isang grupo ng mga tao ang dumating sa lugar ng aktibidad at direktang lumipad ng ilan. Ang storage bag, at pagkatapos ay inilabas ang lahat ng uri ng sungay mula sa bulsa. Ang malaki ay kasing tibay ng baka, ang maliit ay parang daliri, at may iba't ibang uri ng kakaibang sungay ng hayop. Hindi ko talaga alam kung ilang taon na siyang nag-ipon ng mga iyon. Dapat sabihin na ang ilan sa mga sulok ay halos pareho sa mga nasa kamay ni Yefan. Gayunpaman, walang naramdamang kakaiba si Yefan nang makita niya ang mga sungay na iyon. Nakita ng ilang mga bata mula sa pamilyang Ganggang ang mga sungay sa buong sahig, at tuwang-tuwang sinimulan silang kunin at paglaruan. Sabay nilang tanggayin ang apoy at itinaboy ang mga bata gamit ang kanilang mga buntot, kaninong mga anak. Bilasan mo at alisin mo sila. Ibaba mo ang mga sulok. Hindi napigilan ni Yefan ang tumawa at umiyak, ang matandang ito ay kailangang maging seryoso sa mga bata. Boy, kita mo ngayon ang professionalism ng matanda. Bakit? Hindi mo ba ilalabas ang sungay at hayaan mong tasahin ito ng matanda? Sabik na sabi ni Gang Ao. Pagkatapos ay tumango si Yefan at inilabas ang sungay ng Chiyo. Agad itong hinawakan ni Gang Ao, ang kanyang mga mata ay nagningning na berde, at inabot niya at hinaplos ang mga detalye ng iba't ibang pattern sa sungay. Hindi ako maaaring magkamali. Hindi ako maaaring magkamali. Ito ay dapat na itala sa mga record ng kasaysayan, ang dalawang sungay ng hayop ni Emperor Chiyo. Ang sungay ng hayop sa Magic Horn. Saan mo ito nakuha? Di ba? Maghanap ng isa pang Magic Horn sa oras na iyon. Tanong ni Gang Ao. Sumimangot si Yefan at sinabing, iba talaga ang dalawang sungay ni Chiyo. Natural lang yan, yung dalawang sungay ni Emperor Chiyo, yung sungay ng hayop ay hango sa dugo ng dragon, pero dahil sa pagsasanib ng dugo ng ibang clan, iba sila, medyo iba sa sungay ng dragon. Tulad ng para sa iba pang Magic Horn, ang hitsura nito ay mas maliit, at hindi malinaw kung anong angka nito. Gayunpaman, naniniwala si Emperor Chiyo na siya ang ninuno ng dugo ng mga angkan ng hayop tulad ng Chaos, Tingtu, Tautay, at iba pa. Kaya puno siya ng katawan. Mukhang madilim at kakaiba. Ang dalawang sungay na ito ay kumakatawan sa katawan at espiritu ng dakilang Emperador Chiyo ayon sa pagkakabanggit. Lumaki sila mula sa pagkagising ng iba't ibang linya ng dugo sa napakataas na antas, kaya sila ang dalawang pinakamahirap na bahagi ng katawan ng dakilang Emperor Chiyo. Ang kulay ng paggalang. Nang marinig ito, mabilis na nagtanong si Yefan, ang isa pang Magic Horn, mayroon ka bang anumang mga pahiwatig? Kabanata 2565 naniniwala ka ba? Kakaiba ang hitsura ni Gang Ao at nagtanong, anak, sabihin mo muna sa akin, paano mo nahanap ang sungay na ito? Hindi gaanong nagtago si Yefan, nakita ko ito sa isang sect treasure pavilion nang hindi sinasadya. Naramdaman ko na ang sungay na ito ay nakatadhana para sa akin, kaya kinuha ko ito sa akin. Sinanay ko ang pagkawatak-watek ni Emperor Chiyo Nadafa, marahil dahil dito, nararamdaman ko ang kakaibang sungay na ito. Medyo hindi kumbinsido si Gongao, mula noong sinaunang panahon, maraming tao ang nagpractice at nagwatek-watek sa Dafa, bakit ikaw lang ang nakakita ng sungay na ito? Mukhang nagkataon lang ito, pero siguro. Ito ang buhay ko, isang cultivator. Marami, ngunit maaaring hindi posible na makaharap ang sungay na ito. At saka, hindi naman lahat ay may mga natamo ko sa cultivation at disintegration, di ba? Sabi ni Yefan. Tumingin si Gang Ao kay Yefan na may mga kumikislap na mata saglit, pagkatapos ay bumantong hininga at sinabing, kung pumunta ka rito sa umaga sa loob ng ilang buwan, ayos lang, ngayon. Maaring huli na. Anong ibig mong sabihin? Sumimangot si Yefan. Inilabas ni Gang Ao ang isang lumang mapa mula sa kung saang storage bag na hindi niya alam. Itinuro niya ang isang lugar sa labas ng Demon God Kingdom at sinabi, ang lupaing ito, na tinatawag na Sambar, ay nasa junction ng dagat Kenglan at ng sinaunang dagat. 10,000 taon na ang nakalilipas, dahil sa pagsabog ng isang malalim na bulkan sa dagat, ang buong tubig na the Deer Continent ay lumubog. Ang lava sa malalim na dagat ay nilamon ang lahat ng bagay dito, kaya ito ay isang ipinagbabawal na lugar para sa buhay. Maliban sa ilang partikular na malalakas na halimaw sa ilalim ng dagat na maaaring multo, ang mga monghe ay halos hindi maglakas loob na lumapit, maging ang banal na kaharian. Dahil sa paglubog sa hinaharap, hindi na mamarkahan ng mapa ng Hongwang ang lugar na ito, kaya kakaunti na ang nakakaalam nito ngayon. Matanda, ano ang punto, ano ang kinalaman ng lugar na ito kay Emperor Chiyo? Udyok ng kandila. Inilibot ni Gang Ao ang kanyang mga mata, hindi ba ito ang gusto kong sabihin? Bagamat walang nakakaalam, sa huli, ang huling labanan sa pagitan nina Emperor Chiyo, Ji Xuanyuan, at Emperor Yan, ang tatlong pinakamakapangyarihang tao sa mundo, ay natuloy. Bago iyon, nagkaroon ng malaking labanan sa pagitan ng dalawang panig, at parehong si Julie at ang angkan ay nagdusa ng matinding casualty. Napakakaunting mga tao ang nakaligtas, at ang mga nakaligtas ay nag-aatubili na magbanggit ng labis, kaya kakaunti ang mga tala. Ang digmaang iyon ay tinawag na labanan ng Sambar. Napakahalaga ng digmaang ito.
Originally, kami ni Julie ang nangunguna sa digmaan kasama ang clan. Dahil sa lakas ng pakikipaglaban ng clan na nag-iisa, ang aming pamilyang Julie ay may iba't ibang mga pagsasanib ng dugo. Para kay Ji Xuanyuan, kung matalo ang digmaan, ang angkan ay hindi may iwasang pag-isahin ni Emperor Chiyo. Gayunpaman, kailangan kong sabihin na si Ji Xuanyuan ay mas katulad ng isang emperador. Ibinaba niya ang kanyang mukha at nakipag-alyansa kay Emperor Yan. Nagkasalungat si Emperor Yan kay Emperor Chiyo dahil sa ilang ideya, kaya kinuha niya ang isang grupo ng mga alipors at iniwan si Julie. Sa labanang iyon, muling ginamit ni Ji Xuanyuan ang kanyang dalawang matalinong general, sina Feng Hao at Zuan Naivei. Nagtatag ito ng kalamangan sa mga taktika. Sa unang pagkakataon, ang hukbo ng Julie ay natalo sa isang dahado, kaya't si Emperor Chiyo ay nag-ambala din. Bagamat si Emperor Chiyo ay walang katulad na matapang, isa laban sa dalawa, ngunit sa pagtatapos ng digmaan, siya ay pinugutan pa rin ng ulo ng Xuanyuan Sword A Horn. Biglang nagulat si Ye Fan, Sambar. Zuolo. Hindi kaya ang maalamat na labanan ng Zuolo kung saan tinalo ng Yellow Emperor si Chiyo ay talagang labanan ng Sambar. Sa digmaang iyon, napakaraming tao ang namatay. Bagamat buhay ang tatlong emperador, napagtanto nilang lahat na hindi sila maaaring magpatuloy sa ganito. Sa the end, nagkaroon ng malaking bakbakan yung tatlong tao, kasi ayaw na nilang pakawalan. Mas maraming inosenteng buhay ang naalay. At ayon sa aking pagsasaliksik sa libu-libong taon, malaki ang posibilidad na sa huling labanan, si Emperor Chiyo ay may natitira lamang na sungay sa kanyang ulo, sabi ni Gang Yao na may maningning na mga mata. Ibig mong sabihin, may sungay na nahulog sa Sambar. Natigilan si Ye Fan. Si Gongshan, ang patriarch na nakikinig sa mga Diyos, ay nagmamadaling Samabad, kamahalan na Sword God, huwag mo itong masyadong seryosohin. Ang Sambar ay umiiral noong sinaunang panahon, ngunit walang eksaktong record ng laban ng Sambar na ito. Bukod dito, ang lugar na iyon ay orihinal na isang deep sea lava area na walang nang-ahas na lapitan. Ito ay isang purgatorio. Ang mga halimaw na maaaring gumalaw doon ay mga halimaw na. Kahit ang mga monghe sa banal na kaharian ay hindi maglalakas loob na manggulo. Paano ko ito mahahanap? Ngayon ay nilamon na ito ng magulong kawalan, ibig sabihin ay puno ito ng kapangyarihan ng kaguluhan. Kahit na meron, malamang wala na. Oo, sinabi sa amin ng matandang ito daan-daang taon na ang nakalilipas, Chiyu. Ang isa sa mga sungay ng emperador ay malamang na nasa lugar kung saan lumubog ang Sambar. Pero sinong maglalakas loob na pumunta doon, kung sigurado siya, bakit hindi siya pumunta? Naiinis na sabi ng isang matanda sa tabi niya. Malakas na napag-alitan ni Gang Ao, mga duwag. Kung ang matandang ito ay hindi sapat na malakas, paano niya kayo pakakawalan? Bigyan ang matandang ito ng Holy Spirit Cultivation Base, at matagal na niyang natagpuan ang Chiyo Jiao na iyon. Si Gang Zon at ang iba pa ay napakawalang katotohanan na maging masyadong tamad na bigyang pansin siya. Anak, makinig ka sa akin, si Emperor Chiyo ay nabali ang isang sungay. Sa kanyang kakayahan, dapat mayroong isang paraan upang maibalik ito. Ngunit, bakit hindi niya ibinalik ang sungay? Sinadya niyan para iwanan ang sungay kung saan. Nang maglaon, dumaan ako sa iba't ibang investigasyon. Nalaman na sa labanan ng Sambar, marami sa mga natitirang mandirigma ang hindi nakabalik. Sa makatuwid, malamang nananatili sila sa Sambar, at iniwan ni Emperador Chiyo ang kanyang mga sungay sa kanila. Nagtataka ang Candlelight, nag-iwan ng sungay si Emperor Chiyo para sa kanila. Ano ang gamit? Gago ka. Napakatanga ng angkan ng Zulong ngayon. Hindi nakapagtataka na kakaunti ang mga tao kaya malapit na silang maubos. Tumalsik si Gang Ao, maaari bang ordinaryong sungay ang isa sa mga sungay ni Emperor Chiyo? Isang piraso ng kaliskis ng apoy na dragon. Maaari bang takutin ang mga ordinaryong halimaw na iyon, ang sungay ng Great Emperor Chiyo, mas mabuti ba ito kaysa sa kaliskis ng dragon? Dapat itong gamitin upang hadlangan ang lahat ng uri ng halimaw sa dagat at protektahan ang mga naiwan. Ako, ang liwanag ng kandila ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin, at ang kanyang galit ay wala. Kung hindi siya pinigilan ni Ye Fan, nabasag na sana niya ang bangkay sa 10,000 piraso. Seryosong tanong ni Ye Fan, ang sinabi mo ay hinuha mo pa rin sa kasalukuyan. Mayroon bang matibay na ebidensya na magpapatunay sa sinabi mo? Ebidensya? Itong matandang ito. Ang daming alam, paano magiging mali? Mukhang mayabang si Gang Ao. Ayos lang kung hindi ka maniniwala. Anyway, nasabi na ng matanda ang lahat ng gusto mong itanong. Ikaw Chiyu, sungay dapat ibigay sa matanda. Ngumiti si Ye Fan, sino ang nagsabing ibibigay ka ng sungay na ito? Pagkasabi niyan, binawi ni Ye Fan ang sungay na parang kidlat. Ikaw, mabahong bata. Ibalik mo sa akin ang sungay. Nagmamadali si Gang Ao. Mahuli mo siya dali. Agad na iniutos ni Gang Zon na yakapin si Gang Ao mula sa likuran. Umiling si Gang Zon at bumantong hininga, iyong kamahalan na Sword God, nakita mo rin na itong Elder Gang Ao ay pawang isang grupo ng kanyang sariling mga haka-haka at katarantaduhan. Ang sinabi niya ay nakita lahat sa iba't ibang hindi opisyal na kasaysayan at sanaysay, o ito ay isang oral arrangement ng ilang matatandang tao. Huwag seryosohin.
Para sa gayong alamat, hindi ito nagkakahalaga ng pagkuha ng panganib. Pakinggan mo lang ito bilang isang kwento. Ang matandang ito ay gumugol ng libu-libong taon sa pagsasaliksik, at lahat ng makatwiran at may matatag na batayan, alam mo shit. Isang bungkus ng basura na walang mga buto. Nawala sa iyo ang lahat ng mukha ng mga ninuno ng angkan ng Ganggang. Nahuli si Gongaw, at hindi niya nakalimutang magmura. Hindi na nakinig si Gangzon, kaya iminuwestern niya ang kanyang mga mata, at hiniling sa ilang matatanda na hilahin si Gangao pababa ng mabilis. Nang umalis si Gangao, biglang tumahimik ang napakalaking espasyo. Tumingin ang candlelight kay Ye Fan, na nag-iisip, at nagtanong sa mahinang boses, "Guro, naniniwala ka ba sa sinabi ng matanda?" Kabanata 2566 na mayroong isang universo sa loob nito. Tumingin si Ye Fan sa iba't ibang sulok ng lupa, at pagkatapos mag-isip ng mahabang panahon, tumalikod at naglakad palabas. Hanggang sa muli sa silid ni Gangao, natagpuan niya ang matanda na may ekspresyon na ang buong mundo ay may utang sa kanya, hawak ang balumbon at nagsimulang bigkasan ang mga banal na kasulatan. Ngumiti si Ye Fan, "Pupunta ako sa lugar kung saan lumubog ang Sambar para hanapin ang sungay na iyon, interesado ka ba?" Huminto ang boses ng pag-awit ni Gongao, nakatingin kay Ye Fan nang may pagtataka, "You frost me." Nagkibit balikat si Ye Fan, "To be honest, hindi ko alam kung dapat ba kitang pagkatiwalaan o hindi. Tutal, hindi kita lubusang kilala, at ito ang unang beses na nakita kita ngayon. Ngunit naniniwala ako sa mga bagay na ito sa iyong bahay. Ang mga sungay na inilabas mo ay totoo lahat, unti-unti mong inipon. At makikita mo sa kamay ko ang kakaibang sungay na ito, na nagpapakitang may research ka talaga. Wala akong panahon para mag-alinlangan, dahil wala nang mas magandang pagpipilian, at ang malaking bagay ay ang makipagsapalaran." Nabalitaan ni Gangzon at ng iba pa, na hindi umalis, na talagang gustong makinig ni Ye Fan kay Gangao at pumunta sa Deep Sea Purgatory, kaya hindi nila maiwasang hikayatin sila. "Kamahalan na Sword God, bakit mo ginagawa ito? Nilamon na ng magulong kawalan ng lugar na iyon, at ito ay maraming beses na mas mapanganib kaysa dati. Oo, kung mayroon kang 3 lungs at 2 shorts, ang Obsidian Legion ay magiging mas walang prinsipyo." Ngumiti si Ye Fan, "Huwag kang mag-alala, pinag-isipan ko itong mabuti. Kung wala akong gagawin, maghihintay na lang akong mamatay." Nagmamadali na si Gangao sa pag-impake ng mga gamit niya sa mga oras na ito, "Huwag kang ang magsalita ng kalokohan sa mga duwag na to, bilisan na natin. Anyway, sooner or later, mamamatay ako, dapat tingnan ng matandang ito ang Sambar bago siya mamatay." Kaagad, kinuha ni Ye Fan si Gangao kasama niya si Ao palabas ng waterboat, pumunta sa dagat. Tinawag ni Ye Fan ang 3 babae at sinabing, "Susunod, kailangan kong pumasok sa lugar na nilamon ng Chaos Void, hindi ko alam kung ano ang mangyayari doon. Kung ayaw mong makipagsapalaran, maaari kang bumalik ngayon, para sakaling may mangyari, at hindi ito maibigay ng walang kabuluhan. Kung ma-accident ka man, babalik tayo, hindi ba hihintayin din nating mamatay?" Sabi ni Feng Qinglan. "Ayokong makaligtaan ng isang kawili-wiling bagay," nakangiting sabi ni Xiao Waiso. Humajijek ang kandila, "Guro, huwag kang mag-alala, paprotektahan ng mga alipin sina Lanlan at Suso. Sino ang gusto ng proteksyon mo?" Inilibot ni Feng Qinglan ang kanyang mga mata sa kanya. Ngumiti si Ye Fan at bumantong hininga. Sa katunayan, nahulaan na niya na mangyayari ito, ngunit gusto pa rin niyang igalang ang mga babae at magtanong. Alam na ang paglalakbay na ito ay magiging isang mapanganib na paggalugad, mas gugustuhin niyang huwag dalhin ang mga babaeng ito dito, ngunit talagang medyo mahirap sabihin sa kanila na pumunta pagkatapos nilang lahat. "Anak, bilisan mo. Ang oras ay mahalaga." Sabik na subukan ni Gangao. Hiniling ni Ye Fan ang 3 babae na bumalik sa ring, at ginamit niya ang kanyang sword intent at dragon flames upang protektahan ang karaniwang hangin mula sa kapangyarihan ng kaguluhan at masasamang espiritu. Hindi niya alam ang tiyak na lokasyon ng Sambar, kaya kinailangan niyang hilingin kay Gongao na ituro ito sa kanya sa oras, upang hindi mahanap ang maling direksyon sa malawak na dagat. Ang dalawa ay bumalik sa teritoryo ni Ganggang sa lahat ng paraan, at pagkatapos ay pumasok sa magulong kawalan ayon sa pagsusuri at patnubay ni Gangao. Bagamat mapangahas si Gangao, kung tutuusin, si Duo Tian ay naglilinang at pumapasok sa magulong kawalan, na nangangahulugan na maaaring bigla siyang mamatay anumang oras. Lalo na nang makita si Ye Fan na umaani ng hindi mabilang na masasamang espiritu tulad ng isang Diyos ng kamatayan sa lahat ng paraan, lalo niyang nilunok ang kanyang laway. Sa magulong kawalan, madilim, parang makapal na hamog na hindi makita. Makakaasa lang si Ye Fan sa perception para tuklasin kung ano ang nasa ibaba. Nalaman niya na ang lahat ng bagay sa sinaunang panahong mundo ay natutunaw sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kaguluhan. Ang tubig dagat, mga nilalang, bahura, at lahat ng uri ng mga bahagi ng mundo ay unti-unting nagiging mga anyo ng particle ng enerhiya, na bumabalik sa kaguluhan. Pumunta ka dito sa timog, lumipad sa ganitong bilis ng kalahating araw, at dapat mong maabot ang lugar kung saan lumubog ang Sambar. Sigurado ka? Tanong ni Ye Fan. Nakalkula ko na, at tumpak ang direksyon, sabi ni Gangao. Tumango si Ye Fan, pagkatapos ay dumiretso ka sa ring, at bibilisan ko ang paglipad ng mag-isa.
Nang pumasok si Gang Ao sa ring, agad na bumili si Ye Fan, at inabot siya ng 1 oras bago makarating sa posisyong itinuro ni Gang Ao. Sumisid siya at gustong pumasok sa malalim na dagat, ngunit nalaman niyang matagal nang nawala ang dagat. Alam ni Ye Fan na ang kanyang lokasyon ay dapat ay isang malalim na dagat kung saan ang mga halimaw at mga halimaw ay tumatawid at puno ng panganib. Ngunit ngayon, sa lugar na ito, isang malaking halaga na lamang ng gumugulong na lava ang natitira, na patuloy na nabubulok ng kapangyarihan ng kaguluhan. Kung tutuusin sa mataas at mababang lupain dito, totoo na dati ay may mga bundok at lambak dito, parang isang lumubog na kontinente. Si Ye Fan ay patuloy na naghahanap habang pinapatay ang walang katapusang agos ng masasamang espiritu. Kung hindi dahil sa pisikal at mental na lakas ni Ye Fan, natatakot ako na ang pinsala sa isip na dulot ng sunod-sunod na pagpapasabog ng mga masasamang espiritu dito ay sapat na upang maging sanhi ng pagbagsak ng pangkalahatang kaharian ng Holy Spirit. Kahit nasa magulong kaharian, mahirap mabuhay sa ganoong lugar na puno ng krisis, dahil anuman ang mangyari, magkakaroon ng sandali ng pagkahapo, maliban kung talagang gumaling siya ng walang hanggan tulad ni Xiao Ziner. Matapos hanapin ito ng kalahating oras, biglang nalaman ni Ye Fan na maraming masasamang espiritu ang nagtipon sa isang kanyon sa harapan niya, siksikan, parang isang grupo ng masasamang hayop na nakikipaglaban para sa pagkain. Sa oras na ito, si Ye Fan ay nagkawatak-watik ng 3 beses, ang kanyang layunin sa espada ay nasira, at direktang naglabas ng isang round ng Collapsing Heaven Sword Rain, na nag-aalis ng 7 o 8 sa mga masasamang espiritong ito. Pagkatapos, nang makubkob ang mga masasamang espiritu, ginamit ni Ye Fan ang kanyang swordsmanship para bumuo ng vortex ng sword intent sa paligid ng kanyang katawan, na durugan ang lahat ng masasamang espiritu. Nang sandaling tahimik ang paligid, yumuko si Ye Fan para tingnan, ngunit wala siyang nakitang espesyal dito. Kakaiba. Ang masasamang espiritu ay karaniwang naaakit ng enerhiya ng kaluluwa, ngunit walang mga nilalang dito. Saglit itong pinag-isipan ni Ye Fan, at sa mentalidad na subukan ito, nag-aalab ang apoy ng purgatorio sa kanyang mga mata. Sa kanyang harapan, ang daloy ng enerhiya ay unti-unting nahiwa ni Ye Fan. Ito ba? Biglang nakita ni Ye Fan na may halatang kakaibang hiwa sa espasyo dito. Kung nahulaan mo ng tama, ito ay isang lugar na katulad ng ancient ruins, ngunit hindi pa ito ganap na nabubuksan. Ang grupong ito ng masasamang espiritu ay nagtipon dito matapos mapagtanto na mayroong isang malayang espasyo na may mga buhay na nilalang sa loob nito. Mayroon pa bang ganoong relic space sa purgatorio ng lava sa malalim na dagat? Hindi kaya bago lumubog, dito nagtago ang mga residente sa Sambar. Sa anumang kaso, kahit na mayroong isang buhay na bagay sa loob nito, ito ay patay kung ito ay magpapatuloy ng ganito. At kung talagang nasa Sambar si Chiu Jiao, malaki ang posibilidad na inilagay ito sa isang espesyal na lugar na katulad ng mga sinaunang guho. Nag-apoy si Ye Fan ng demonyong apoy gamit ang isang braso at sinaksak gamit ang espada, pilit na binubuksan ang spacecraft. Ang lakas ng kaguluhan ay bumangon dito, at si Ye Fan ay sumunod na mabuti at nakapasok sa inner space. Nag-iba ang eksena sa harapan niya, at biglang lumitaw ang isang tigang na kapatagan. Walang gaanong halaman sa lupa, tumatayo ang malalaking bato, kulay abo ang langit, at napakanipis ng aura sa hangin. Oo naman, may langit at lupa sa loob. Kabanata 2567 ang nawawalang angkan. Nang lumingon si Ye Fan, ang kapangyarihan ng kalawakan ang nag-ayos ng bukas na mag-isa. Gayunpaman, ang espasyo ay malinaw na nasa bingit ng pagbagsak. Kung ito ay magpapatuloy ng ganito, hindi ito dapat tumagal ng masyadong mahaba, at ito ay lalamunan ng pagsalakay ng Chaos Void. Lumaganap ang kamalayan ni Ye Fan, at agad niyang nahanap ang direksyon ng buhay. Pinigilan niya ang mahiwagang apoy at lumipad pababa sa isang nayon na mukhang primitive at espesyal. Ang mga bahay dito ay tinabos lahat sa malalaking batong ito. Sa nayon, ang lahat ng uri ng kakaibang hitsura na nilalang, tulad ng merman at angkan ng ganggang, ay itinuturing na normal na hitsura, at marami sa kanila ay mga halimaw. Sa gitna ng nayon, ang isang malaking iskultura ay isang walang ulo na higanti, na may hawak na isang higanteng palakol, isang higanteng kalasag na mukha ng hayop, at binubuksan ang kanyang mga mata sa kanyang dibdib. Parusa. Naisip kaagad ni Ye Fan ang maalamat na God of War na ito. Pagkatapos ng lahat, ito ay masyadong katangian. Nang makita ng isang grupo ng mga taga-nayon ang estranghero sa langit, lahat sila ay tumuro at mukhang gulat na gulat. Sino ang trespassing? Isang boses na parang landslide ang nagmula sa lupa. Lumingon si Ye Fan at natigilan nang makitang may bangkay na nakabaon sa lupa, natatakpan ng putik, at ang higanteng nakahiga ng maraming taon ay dahan-daang umupo. Ang buong katawan ng higanteng ito ay higit sa 100 metro ang taas, na may mahabang kulay abong balbas at buhok na kumalat ng 12-12 metro, at ang kanyang mukha ay puno ng mga bangin. Nang makitang tumayo ang higanti, tila tuwang-tuwa ang mga taga-nayon sa ibaba at nagsimulang magbigay-pugay sa higanti. Maiintindihan ni Ye Fan ang malabong wika ng mga taong ito sa pamamagitan ng pag-asa sa pag-awit ni Shenlong. Hitsura. 4,000 taon. Huatian, sa wakas nagising ka na. Blessed by Emperor Chiyo, Huatian, magising ka na ulit, ang sarap talaga.
Si Yefan ay nasa sabik at may sasabihin sana nang makita niya ang Candlelight at Gongaw, Feng Qinglan at Xiao Waisu na lahat ay lumabas sa ring. Huafo Clan. Ito ang higanti ng Huafo Clan na nawala. Gaya ng inaasahan, dito nakatago ang sekreto ni Emperor Chiyo. Excited na sigaw ni Gang Ao. Nagulat din ang tatlong babae. Hindi nila inaasahan na makakahanap si Yefan ng ganoong kagulat-gulat na lugar. Bilang miyembro ng Tribong Julie, tila may malaking paggalang ang Candlelight kay Xingtian, kaya lumipad siya sa lupa at magalang na sinamba ang malaking estatwa na sumasamba kay Xingtian. Paano makakapasok ang angkan ng Zulong at ang angkan ng Ganggang sa lugar na ito kasama ang angkan ng Shenlong at ang angkan ng Phoenix? Ano ang nangyari sa labas? Tanong ng higanteng angkan ng Huafo na nagngangalang Kuatian na nakakunot ang noo. Maririnig ang wika dito ng Candlelight at Gongaw. Ang ninuno na ito, ang prehistoric na mundo sa labas ay nahaharap sa pagkawasak. Nandito kami para maghanap ng magic horn ni Emperor Chiyo, dahil maaaring ito ay isang mahalagang clue para iligtas ang mga karaniwang tao, sabi ng Candlelight. Naglabas si Kuatian ng, at tila medyo naguguluhan, Honghuang, hindi pa ba ito ganap na nawasak? Nag-isip sandali si Yefan, at pagkatapos ay malamang na may naintindihan siya, at sinabing, Senior Kuatian, dito ka ba nagtatago? Ang lugar, dahil noong lumubog ang sambar, akala mo malapit nang masira ang baha. Ang malalaking mata ni Kuatian ay tumingin kay Yefan, hindi ba? Bumantong hininga si Yefan at mapait na ngumiti, Senyor, tila ikaw ay isang hindi pagkakaunawaan, nang lumubog ang sambar, hindi ito ang pagkawasak ng dakilang kapanglawan. Dumating ka sa loob ng 10,000 taon bago ang panahon. Matagal na natigilan si Kuatian, at umungol siya hanggang sa langit, at biglang kumulog ang buong kalawakan. Ang mga taong ito sa nayon ay nanginginig sa takot. Karamihan sa mga tao dito ay mga ordinaryong tao lamang mula sa Tribong Julie. Pagkatapos ng lahat, walang maraming mahusay na mapagkukunan para sa paglilinang sa espasyong ito. Sayang, noong sinabi sa akin ng dakilang Emperador Chiyo na mapupunas ang baha. Palabas. Kapag nagkaroon ng pangitain, hayaan mo akong pumasok sa maliit na mundong ito para sa kanlungan. Sa hindi inaasahan, maling oras ang napili natin at nasayang ang libu-libong taon. Oo. Pinag-isipan ito ng mabuti ni Fan, ngunit hindi niya sila masisisi, at hindi rin niya masisisi si Chiyo sa hindi pagpapaliwanag nito ng malinaw. Dahil tinansya ni Chiyo na may dalawang pagsasaalang-alang sa panahong iyon, ang isa ay natural na naghihintay sa pagtatapos ng prehistoric na panahon. Ang iba ay si Chiyo ay gumawa ng ilang mga pagbabago sa baha, tulad ng pagkawatak-watik ng baha o ang orihinal na black hole. Sa ganitong paraan, maaaring maagang mangyari ang mga sakuna sa baha, kaya hindi sigurado si Chiyo kung kailan ang pinakamakatwirang oras para lumikas. Pero mas malas pa kusang gumuho ang lupain ng sambar, na malamang ay hindi inaasahan ni Chiyo. Nang pumasok ako ngayon, nalaman kong malapit nang mawala ng suporta ang lugar na ito. Ang buhay ng mundo, natatakot ako na magdusa ito. Sinabi ni Yefan, itong senior na si Kuatian, ang labas ay puno na ngayon ng kapangyarihan ng kaguluhan, at ang mga taong Julie dito ay hindi dapat makaalis ng buhay. Maaari ko silang dalhin sa isang ligtas na lugar at maialis sila rito kung mapagkakatiwalaan ko sila. Anong magagawa mo? Tanong ni Kuatian. Ipinakita ni Yefan ang kanyang ring space. Pagkatapos ng maikling paliwanag, agad niyang ginulat ang isang grupo ng mga taga-nayon. Kumislap ang mga mata ni Kuatian, at ibinaba niya ang kanyang ulo para tanungin ang mga taga-nayon sa Xingtian Village. Mga anak, sino kayo ngayon? Ang punong nayon. Exaggerate God, naaalala mo pa ba ako si Yulong. Mahigit 4,000 taon ka nang natutulog. Bata pa lang ako noon, pero ngayon ako na ang pinuno ng Xingtian Village. Ang isang maputlang buhok na matandang may mukha ng tao at katawan ng ahas, na matagal na ring cultivation base, ay punong-puno ng luha ngayon. Oh, Yulong, naalala kita, napakatanda mo na. Sabihin mo sa akin, ngayon itong munting mundo ilang tao ang naruroon, at saan sila matatagpuan? Bumalik sa dakilang Diyos, mayroon na ngayong 761 na mga nayon sa Xiaotiandi, na may higit sa 43,000 mga taong Julie. Higit sa 43,000. Nagulat si Zhu Guang at nag-aalalang tumingin kay Yefan. Nakakunot din ang mga kilay ni Yefan. Mahirap gawin ito ngayon. Kahit na puno ang ring space, hindi nito kayang hawakan ang higit sa 40,000 katao, at libo-libo ito. Tumangala si Kuatian sa kulay abong kalangitan at sumimangot, natatakot ako na ang maliit na mundong ito ay hindi magtatagal ng 2 araw. Dapat tayong magtipon ng mga tao mula sa mahigit 700 nayon dito sa loob ng 2 araw. Mabilis na nagtanong si Yefan, Senior Kuatian, alam mo ba kung saan matatagpuan ang magic horn ni Emperor Chiyo? Magic horn. Bakit mo hinahanap ang magic horn ng Emperor? Ikaw ang Shenlong clan at may Emperor-level sword intent. Anong espesyal na relasyon mayroon si Ji Xuanyuan? Nag-alinlangan si Kuatian. Napangiti si Yefan, bagaman hindi ka naniniwala, sa pagkakataong ito ay si Emperor Chiyo ang humiling sa akin na hanapin siya. Sa pagsasabing iyon, sadyang ipinakita ni Yefan ang kanyang marka ng isang ganid na Diyos.
Nang makita ang marka ng barbarong Diyos, nagbago ang mga mata ni Kuatian, ang pribadong selyo ng emperador. Napagtanto ni Yefan na ang totem na ito ay isang marka ni Chiyu mismo, at nabuhayan siya ng loob, ngayon dapat kang maniwala sa akin, tama. Iniunat ni Kuatian ang kanyang kamay, tinuro niya ang harapan, ang direksyon sa likod ng rebulto ni Xingtian, pumunta ng 500 milya, mayroong isang libingan na iniwan ng dakilang emperador Chiyo, na itinayo ng dakilang emperador para sa kanyang sarili bago ang labanan sa Sambar. Pagkatapos ng digmaan, ang dakilang emperador ay pumasok doon. Isang biyahe, ngunit wala pang nakarating sa libingan na iyon. Kung may magic horn, baka nasa loob iyon. Kabanata 2568 Golden Gate. Nang marinig ito ni Yefan, kakaibang sinabi niya, dahil hindi nakaburol si Emperor Chiyo, hindi ba walang laman ang libingan? Hindi ka pa ba nakapasok? Sinabi ni Yulong, ang punong nayon, ang Panginoon ng angkan ng Shenlong na ito ay kay Emperor Chiyo. Kahit na wala ang emperador sa libingan, hindi kami nang ahas na pumasok dito ng padalos-dalos. Bukod dito, minsang sinabi ng emperador sa ating mga ninuno na huwag lumapit sa puntod para maiwasan ang anumang aksidente. Kung gusto nating pumunta sa puntod, hindi dahil gusto nating pumasok, pwede tayong pumasok. Dapat may misteryo. Kuatian daw? Dahil mayroon kang pribadong selyo ng emperador bilang patunay, kung gusto mong umalis, natural na hindi ka pipigilan. Ngunit ang matandang ito ay gagawa ng paraan upang maalis ang lahat ng mga taong Julie sa maliit na mundong ito at hanapin ang magic horn. Ikaw ang magdesisyon para sa iyong sarili. Natigilan sandali si Yefan, Senior Kuatian, may paraan ba para maalis ang libu-libong tao dito? Ito ay isang magulong walang laman sa labas, at mayroong maraming mga halimaw na pinangalagaan ng kapangyarihan ng kaguluhan. Natatakot ako na 99% ng mga tao dito ay mawawala kaagad sa labas. Ang bagay na ito, natural na may ideya ang matanda, kung ito ay matagumpay o hindi, ito ay nasa kapalaran, sabi ni Kuatian. Nag-alinlangan si Yefan, at sinabi sa tatlong babaeng nakapaligid sa kanya, masyadong maraming tao sa puntod ni Chiyo, at mag-isa akong pupunta doon. Tulungan mo si Senior Kuatian, pumunta at tipunin ang mga taong Julie na nakakalat sa buong lugar. Halika dito. Bagamat hindi masyadong malawak ang Xiaotiandi, tiyak na hindi madaling gawain ang magtipon ng higit sa 40,000 katao sa lalong madaling panahon sa loob ng 2 araw at umalis sa maayos na paraan. Sa paghusga mula sa paglilinang ng mga taga-nayon na ito sa Xingtian Village, tinatansya na walang maraming monghe sa itaas ng Duotian sa maliit na mundong ito, at kahit na isang malaking bilang ng mga bagong silang na ipinanganak sa ibang pagkakataon, dahil wala silang sapat na espiritual na enerhiya, sila ay karaniwang mga ordinaryong tao. Ang mga taong Julie na ito na walang cultivation base ay tiyak na mangangailangan ng maraming tulong para madala sila dito. Mula sa ring, naglabas si Yefan ng ilang prehistoric stone bracelets na ginawa ni Chu Yunyao, na talagang mga short-range walkie-talkie. Sinasabing ito ay short-range, ngunit maaari rin itong magkaroon ng signal distance na libu-libong milya. Kayong lahat ay may walkie-talkie. Kung may emergency, maaari kayong makipag-usap ng maayos sa isa't isa, at masusubaybayan ko ang sitwasyon sa labas ninyo. Kinuha ni Feng Qinglan ang walkie-talkie at sumimangot, ang libingan ni Chiyo ay talagang pambihira, nag-iisa ka. Go! Aya, Lanlan, kahit na ganito ang kaso, walang silbi na sundin natin. Makinig tayo sa inyong kamahalan na Sword God, ang magagawa natin ay subukan ang ating makakaya upang mabuhay ang buhay nitong maliit na mundo. Pagkatapos ng lahat, 10,000 silang lahat ay inosente, paalala ni Xiao Waiso. Ang magagandang mata ng Candlelight ay kuminang at sinabing, ang aking Panginoon ay mabangis at mabait, at ang pamilya ng alipin ay talagang gusto ito. Ang anit ni Yefan ay namanhid ng ilang sandali. Senior Kuatian, hihilingin ko sa kanilang tatlo na tulungan ka, babalik ako sa lalong madaling panahon. Kung wala kang masyadong ligtas na paraan, makakahanap din ako ng paraan para gumamit ng sword intent para protektahan ang malaking bilang ng mga taong Julie mula sa pag-alis. Nahulaan ni Yefan na dapat niyang gamitin ang Emperor Dragon Sword Prison para makipagtulungan kay Shan Rao-shui, para protektahan ang napakalaking taong Julie sa sword intent, at ilabas sila sa magulong kawalan na ito. Bagaman ito ay ubusin ng maraming pera para sa kanya, hindi bababa sa kapangyarihan ng kaguluhan at masasamang espiritu ay dapat na harangin ito. Binigyan siya ni Kuatian ng matalim na tingin, bata, ano ang pangalan mo? Ikaw Fan. Ye Fan. Isang Emperor-level swordsman ng Shenlong clan. Siya ay may kaunting kilos ni Ji Xuanyuan. Maaari niyang baliwalain ang mga naunang hinala at mag-alala tungkol sa kaligtasan ng mga tao ni Julie. Hindi katakatakang papayagan ka ni Emperor Chiyo na pumunta rito. Sa kasamaang palad, ang libingan ni Emperor Chiyo, wala kaming masyadong alam, at wala kaming maitutulong sa iyo, kaya mag-ingat ka sa iyong sarili. Handang sabihin sa akin ni Senior, malaki ang maitutulong nito, nakangiting sabi ni Yefan. Matapos linawin ang kani-kanilang mga gawain, diretso at mabilis na lumipad si Yefan patungo sa puntod ng Chiyu, 500 milya ang layo.
Kung titingnan mula sa mga anyong lupa na nilipad nito, dati itong lugar na may berdeng damo at magagandang bundok at tubig, ngunit ito ay masyadong mahaba at ang espiritual na enerhiya ay naubos, at ito ay malapit ng maging isang disyerto. Sa pagdaan sa ilang mga nayon, halos kasing laki ng Xingtian Village, lahat ng uri ng mga taong Julie ay tumangala, ngunit hindi makita kung ano ang lumilipad. Ang mga mata ni Ye Fan ay hindi maiwasang malito. Ang maliit na mundong ito ay iniwan ni Chi Yuyu at ng mga taong Julie. Nangangahulugan ito na ang lakas ng Chi Yu sa oras na iyon ay maaari nang magbukas ng ganoong espasyo. Bagamat maaaring dahil ito sa ilang teknikal na problema, naniniwala si Ye Fan na mas masahol pa rin siya kaysa kay Chi Yu noong panahong iyon. Ang gayong makapangyarihang Chi Yu ay hindi nagawang baguhin ang kapalaran ni Hong Wang, kaya niya ba talaga? Umiling si Ye Fan. Ngayong hindi na kailangan pang isipin ang mga bagay na ito, maaari na lang siyang mag-concentrate sa mga bagay na nasa harapan niya. Mahigit sa 500 milya, hindi nagtagal para kay Ye Fan. Hindi nagtagal, isang matayog na gilid ng burol ang lumitaw sa harap, at sa isang malaking gintong tarangkahan ng libingan, mayroong isang totem na eksaktong kapareho ng marka ng barbarian na Diyos. Lumapag si Ye Fan sa harap ng pinto ng libingan at tumangala, ang pinto ay 30 o 40 metro ang haba, at para siyang langgam sa harap ng pinto. Isang mapanglo, kaunos-lunos, pagbabago ng kapaligiran ng buhay ang napuno sa harapan ng higanteng gintong tarangkahan na ito. Guro, naririnig mo ba ito? Ang tunog ng liwanag ng kandila ay nagmula sa wristband walkie-talkie ni Ye Fan. Naririnig ko, ano ang sitwasyon? Wala lang, papunta na ako sa pinakamalayong nayon para makipag-ugnayan sa mga taga-nayon, gusto ko lang marinig ang boses ng master, sabi ni Zhu Guang. Nagdilim ang mukha ni Ye Fan, umalis ka na. Huwag mo akong abalahin kung wala lang. Ha! Napakabangis. Nagpakawala ng mahina at malambing na helanghing ang candlelight, at halatang pinagalitan siya, ngunit sobrang nag-enjoy siya. Nabaliw si Xiao Waisu, sindi ng kandila, perwisyo ka. Walang magawang umiling si Ye Fan habang iniunat niya ang kanyang kamay upang makita ang pinto. Nakapunta ka na ba sa puntod ni Chiyo? Sa pagkakataong ito ay si Feng Qinglan. Well, susubukan kong pumasok, wala akong sasabihin kung okay lang. Okay. Bumantong hininga si Ye Fan, sa katunayan, kinakabahan siya ngayon, ngunit nang magsama-sama ang tatlong babaeng ito, naramdaman nilang lahat sila ay nandito para sa isang tour. Well, anong material itong pinto, bakit hindi ko maramdaman ang nasa loob? Sumimangot si Ye Fan. Gustong-gusto niyang bumukas gamit ang espada, ngunit nag-aalala siya na ang puwersahang pagsira sa tarangkahan ay masisira ang mismong puntod. Pagkatapos ng lahat, ang ganitong uri ng libingan ay karaniwang may self-destruction mode ng anti-theft. Alam ng Diyos kung nag-set up ang Chi Yu ng nakakatakot na mekanismo. Ang triple disintegration, ang dugo ng baliw na dragon, itinulak ni Ye Fan ang kanyang lakas sa pinakamataas, makatwirang sabihin na ang isang maliit na burol ay maaaring itulak palayo. Gayunpaman, ang pintong ito ay hindi maaaring ilipat sa lahat. Hindi alam ni Ye Fan ang gagawin, kaya tumakbo siya sa malapit na burol at pilit na hinati ang bundok gamit ang kanyang higanteng espada. Ngunit agad na natuklasan na hindi ito maaaring putulin, at ang ilalim ay napakatigas. Tiningnan ni Ye Fan ang sirang lupa, at ang ilalim ay talagang gawa sa ginto. Hindi kaya ang buong libingan ay ganap na hinagis at tinataka ng metal na ito. Hinimok ni Ye Fan ang kaluluwa ng dragon, pinilit ang isang maingat at malalim na pangunawa sa buong bundok, at pagkatapos ay nabigla siya nang makitang buo ang libingan, at sa ilalim ng bundok, ito ay isang kuta ng metal na balot. Relatibong magsalita, ang pinakamadaling paraan para makalusot ay ang pintong iyon. Kabanata 2569 na malalim sa libingan. Tulad ng inaasahan sa hari ng Julie, siya ay talagang mayaman at mayaman, hindi ba kailangan ng ginto ng pera? Hindi alam ni Ye Fan kung tatawa o iiyak, at tapat na bumalik sa Golden Gate. Wala siyang oras upang gugulin ito, kaya maaari lamang niyang gamitin ang itim na higanteng espada, ipakita na ang espada ay madidisintegrate, at ay swing ang espada pababa. Nagkaroon ng pagsabog ng pagbabago ng enerhiya sa Golden Gate, at ang layunin ng espada ay napunta sa dagat at hindi pumasok sa higanteng gate, ngunit hindi nag-iwan ng kahit katiting na bakas. Nagbago ang mukha ni Ye Fan. Ang layunin ng double sword ay nagkawatak-watak. Ang pamimilit ng sword intent, sa oras na ito ay nalampasan ang ika-9 na layer ng chaos. Dahil dito, ang lupang kinatatayuan nito ay nagsimulang hindi mabata, at nagsimulang lumitaw ang mga bitek at pagguho. Ang espasyo ng Xiaotiandi ay medyo marupok, at ngayon ay mas nanginginig. Alam ni Ye Fan na kailangan niyang makapasok sa libingan sa lalong madaling panahon, kung hindi, ang kanyang malakas na kapangyarihan ng espada ay magpapabilis sa pagbagsak ng maliit na mundong ito. Labasan ng espada. Boom! Isang lumubog na marka ang lumitaw sa higanteng Golden Gate. Ang metal ay tila lumambot, at may nakikitang mga alon ng pagbabago-bago. Nagkalat ang sword intent. Ang mga suso ng bato ng buong bundok ay nagsimulang gumuho. Natigilan si Ye Fan, ang buong Chiyu Tomb ay talagang nakikibahagi sa pinsala. Hindi nakakagulat na inihagis ito ni Chiyu sa isang saradong metal na kuta. May magical effect pala.
Ang metal na ito ay hindi masisira, ngunit sa pamamagitan ng ganitong paraan ng paghahati ng pinsala, maaari itong makatiis sa pinsala na higit pa sa katigasan nito. Walang magawa si Yefan, at talagang hindi siya makapasok sa pinto kung magpapatuloy ito ng ganito. Kaagad niyang pinakawala ng kalahating katawan na purgatoryong espada na demonyo, itinaas ang kapangyarihan ng espada sa isang estado na malayo sa kaharian ng kaguluhan, nang hindi nalalaman ang partikular na antas. Sa espasyo ng Xiaotiandi, may mga mahinang senyales ng pagkadurog. Hindi nang ahas si Yefan na magpaliban, hinawakan niya ang espada sa magkabilang kamay at sabay-sabay na ikanaway ang Yanmie Embers. Isang liwanag ng espada na kasing ninipis ng mga pakpak ng cicada, tulad ng isang hindi maihahambing na tumpak na scalpel, na direktang pumutol sa vital aorta ng Golden Gate. Ang biglaang mataas na pagsabog ng enerhiya ay naging dahilan upang ang Golden Gate ay sa wakas ay hindi makapaghiwa-hiwalay ng lahat ng enerhiya sa oras. Isang lamat ang lumitaw. Hindi nagatubili si Yefan, sinamantala ang pagkakataon, isang espada ang naglakbay sa pamamaraan ng katawan ng dragon, itinuring ang sarili na parang lumilipad na espada, at bumaril sa puwang na ito. Sa sandaling dumaan siya, muling gumaling ang higanteng metal na pinto. Ha! Nagpakawala ng mahabang hininga si Yefan, inalis ang kalahating haba na sword demon, at tumingin sa loob ng libingan. Pagpasok, may mahabang koridor ng libingan, pataas at pababa, kaliwat kanan, lahat ay gawa sa ganoong uri ng metal. Naisip ito ni Yefan, ang buong libingan ay maaaring hatiin sa pinsala, hindi nakakagulat na itinaas niya ang presyon ng sword intent sa napakataas na antas na nangangailangan ng labis na pagsisikap upang makapasok. Kung talagang gusto mong makapunta sa isang grupo ng ordinaryong Chaos Realm, tinatayang daan-daan sa kanila ang maaaring hindi makakapasok sa libingan na ito. With the mentality of trying, tinawag niya ang walkie-talkie gamit ang kanyang wristband. Hey, naririnig mo ba ako? Master, ano pong order nyo? Tanong ng kandila. Naririnig ko ito, sabi ni Feng Qinglan. Hindi napigilan ni Yefan ang tumawa. Tila bagaman ang gintong libingan na ito ay maaaring labanan ang pangunawa ng espiritual na kapangyarihan, hindi nito mapigilan ang radyo. Pagkatapos ng lahat, ang Chiyu ay hindi gaanong alam tungkol sa agham. Wala lang, nakapasok na ako sa puntod, kukumpirmahin ko ang problema sa komunikasyon, busy kayo sa inyo. Pagkatapos ng komunikasyon, naglakad si Yefan hanggang sa loob. Sa magkabilang gilid ng daanan, may iba't ibang mga crimson na pintura sa mga dingding, na nagbabalangkas ng magandang mural. Ang nilalaman ng mga mural na ito, kung nabasa ko ito ng tama, ay dapat na digmaan sa pagitan ni Julie at ng angkan. Sa kanila, unang nakilala ni Yefan ang isang lalaking may mahabang buhok na may espada, na malinaw na si Ji Xuanyuan. At ang isang higanteng lalaki na may dalawang magkaibang sungay at hugis ng katawan na parang burol ay dapat si Chiyu mismo. Naitala ba ni Chiyu ang kanyang sariling buhay? Bamulong si Yefan sa kanyang sarili, kung gayon. Maaaring may mga pahiwatig ang mga mural na ito upang masira at mailigtas ang baha. Hindi nang ahas si Yefan na isipin ito. Nawawala ang mga mural na ito. Habang maingat na lumalalim, ang mga mural na ito ay nakatatak sa aking isipan. Bagamat tumitingin lamang siya sa ilang mural, ramdam pa rin ni Yefan kung gaano ito nakasisilaw at nakakalungkot noong panahong iyon kung saan ang mga alon ay napakaganda at ang mga powerhouse ay sagana. Marami nang alam si Yefan tungkol kay Ji Xuanyuan, Chiyu at iba pang mga sinaunang tao, ngunit marami talaga siyang naramdaman ng si Chiyu ang gumuhit ng mga maalikabok na kasaysayang ito ng mag-isa. Sa katunayan, mula sa mga mural, ang magkabilang panig ay may kani-kanyang mga kinahuhumalingan, at ang layunin mismo ay sundin ang kanilang sariling angkan at mamuhay ng mas mahusay. Ang pagkaalam na ang mundo ay payapa, napakagandang mamuhay at magtrabaho ng may kapayapaan at kasiyahan, ngunit kapag ikaw ay nasa kaginhawahan, natural na gusto mo ng mas mahusay na mga bagay. Ang mga pagnanasa ng tao ay walang katapusan, kaya mahirap iwasan ang alitan. At ang malalakas na lalaki tulad ni Chiyu at Ji Xuanyuan ay talagang hindi tunay na pambihirang mga santo. Mayroon din silang sariling ambisyon at makasariling pagnanasa, kaya't upang makamit ang kanilang sariling mga mithiin, gagawa din sila ng ilang di matalinong desisyon sa pagbabalik tanaw. Mula sa pananaw ni Chiyu, makikita rin ni Yefan na matapos basahin ang maraming hindi kilalang mga nakaraang kaganapan, si Chiyu ay talagang nagkaroon ng kawalan ng magawa at kalungkutan tungkol sa sitwasyon sa huling labanan ng Sambar. Upang makita ang mga mural, naglakad si Yefan ng isang buong oras bago natapos ang isang mahabang koridor. Sa gitna, walang milagro. Marahil para sa isang karakter na tulad ni Chiyu, siya ay masusuklam sa paggamit ng ilang paraan ng pagsasabuatan. Malamang na masasabi ni Yefan sa pamamagitan ng pakiramdam na umiikot siya sa paligid, ngunit sa ganitong paraan, lumalalim siya. Sa madaling salita, ang bahagi ng libingan na ito ay inilibing sa ilalim ng lupa. Biglang lumitaw sa unahan ng isang bukas na libingan. Ang 80 gintong estatwa ay nakatayo sa magkabilang gilid, na may iba't ibang hitsura at damit. Ang ilan ay ilang metro ang taas, habang ang iba ay wala pang 1 metro, na medyo maliit. Sa likod ng mga gintong estatwa na ito, nakaukit ang kanilang mga pangalan, ngunit dahil nakasulat ang mga ito sa sinaunang Julie, maraming Yefans ang hindi nakakakilala sa kanila.
Sinasabi na mayroong 81 magkakapatid na Chiyo. Hindi kaya. Ito ang kanyang mga kapatid. Kailangang pag-isipan ito ni Ye Fan, dahil ito ay masyadong nagkataon. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sa sandaling matapos siyang bamulong, narinig niya ang mahinang tugon mula sa tapat ng libingan. Tama. Ang 80 kapatid ni Emperor Chiyo ang nagbabantay dito. Nang inag ang buong katawan ni Ye Fan, at naramdaman niya ang napakapanganib at malakas na presyon. WHO. Agad na tinawag ni Ye Fan ang itim na higanteng espada at tinitigan ito. Sa sementeryo, isang ulap ng hamog ang biglang lumitaw sa kulay abo. Isang makapangyarihang primordial spirit ang nagising dito. Sa lahat ng direksyon, ang mga hibla ng gintong metal ay mabilis na nagtitipon doon. Sumunod ng malapitan, lumabas ang isang figure na nagparamdam kay Ye Fan na medyo pamilyar. Malakas at matipuno, na may taas na 4 o 5 metro, may hawak siyang malaking palakol sa isang kamay, at isang higanteng kalasag na may mabangis na ulo ng hayop sa kabilang kamay, na walang ulo sa kanyang leeg. Xing Tian. Kinamayan ni Ye Fan ang higanteng espada. Kabanata 2570 Stupid Bird. Noon pa man ay nagtataka si Ye Fan kung bakit ginawa ng mga taga-nayon dito ang rebulto ni Xing Tian. Maaaring may kaugnayan ang lugar na ito kay Xing Tian. Ngayon ito ay ganap na naiintindihan. Ang primordial spirit ni Xing Tian, ang sinaunang Diyos ng digmaan, ay nasa libingan ng Chiyo na ito. Ang Emperor level na sword intent ni Shenlang. Ilang taon na ang lumipas, maaaring ito ang kapalaran ng general na ito. Si Xing Tian, na nababalot ng ginto, ay nagpakawala ng mahabang buntong hininga. Si Ye Fan ay mapagbantay at nagsabi, Senior Xing Tian, ang prehistoric crisis ay nakataya. Pumunta ako dito upang hanapin ang kanyang magic horn pagkatapos matanggap ang patnubay ng Great Emperor Chiyo. Kung ito ay maginhawa, mangyaring sabihin sa akin kung ang magic horn ay narito o wala. Natahimik si Xing Tian saglit, pagkatapos ay biglang nagpakawala ng isang malalim na tawa. Anak, para sa sinumang makapasok sa libingan na ito, magbibigay si Ben ng ilang tagubilin. Sayang naman at ikaw ang dumating. Ito ay masyadong katawa-tawa para humingi ka ng impormasyon mula sa bibig ni Ben, mataimtim na sinabi ni Xing Tian. Sumimangot si Ye Fan, biglang may naisip, at nag-aalangan na sinabi, maaari ba na? Ang ulo ni Senior ay talagang pinutol ng Xuanyuan sword. Sa sandaling matapos siyang magsalita, nakita niya si Xing Tian na naghampas ng isang higanteng palakol sa lupa, na nagdulot ng galit. Shockwave. Ungol. Galit na umungal si Xing Tian, ang dobleng kaguluhan ng chaos power at spiritual power, kung hindi dahil sa triple disintegration state ni Ye Fan, nabigla siya at nasusuka ng dugo. Anak, kahit ikaw ay naglakas loob na kutsain ang general na ito. Kahanga-hanga si Ji Xuanyuan, at hinding-hindi ito itatanggi ni Ben. Gayunpaman, 10,000 taon na ang nakalilipas, nagawang putulin ni Ji Xuanyuan ang ulo ng general na ito, ngunit ito ay dahil sa 80 mukha na nilikha ni Xuano para sa kanya. Koi Niugo, sa tulong ng tunog ng kulog, hayaang magambala ang general na ito. Kung mag-isa siyang lalaban, paano siya madaling magtatagumpay? Sa boses ni Xing Tian, may bahid ng kalungkutan at hinanakit. Matinding sama ng loob. Maiintindihan ni Ye Fan, hindi sa hindi kayang matalo ni Xing Tian, ngunit siya, bilang isang general ng militar, ay umaasa na maging matuwid at makipagkompetensya sa isa't isa, at wala siyang masasabi kung siya ay papatayin. Ngunit si Ji Xuanyuan ay isang emperador ng isang henerasyon, at ang kanyang prioridad ay ang manalo sa digmaan. Sa makatuwid, napakahalagang humanap ng paraan para mapugutan muna ng ulo ang isa sa iba pang mga general. Kahit na gumamit siya ng ilang espesyal na paraan, nararamdaman ni Ji Xuanyuan na hindi siya pagod sa panlilinlang at malulutas niya ito sa lalong madaling panahon. Sa paghusga mula sa primordial spirit na naiwan ni Xing Tian, na may gayong banal na kapangyarihan, si Xing Tian sa larangan ng digmaan ay dapat na isang napakalakas na kaaway na kinakaharap ng 4 na pangunahing angkan. Kung hindi dahil sa sariling putok ni Ji Xuanyuan, natatakot ako na walang makakapatay kay Xing Tian. Tumingin si Ye Fan sa malayo. Sa likod ng posisyong binabantayan ni Xing Tian, mayroong isang gintong higanteng pinto na katulad ng sumunod. Kung wala na, ang pinakamalalim na lihim ng libingan na ito ay nakatago sa likod ng pintong iyon. Malaki ang posibilidad na naroon ang magic horn. Chiyu, hindi maganda kung sino ang ipapadala mo para manatili dito, ngunit si Xing Tian. Dahil sa relasyon ni Ji Xuanyuan, ang taong ito ay wala sa tamang landas sa kanyang sarili. Senior Xing Tian, ang Yellow Emperor ay ang Yellow Emperor, ako ay isang junior lang, at wala akong kinalaman sa kanya. Hindi lang iyon, ngunit sinira ko rin ang isang sword intent clone na iniwan niya sa Hongwang. Kung maginhawa ka ngayon, ipinapangako ko sa iyo. Kung may pagkakataon akong makilala si Ji Xuanyuan, gagawin ko ang lahat para talunin siya, paano kita bibigyan ng outlet? Ngumiti si Ye Fan at nagtalakay, hindi siya natatakot kay Xing Tian. Una, magalang siya at ayaw niyang sirain ang primordial spirit ni Xing Tian, at pangalawa, natatakot siya sa totoong away at hindi sapat na oras.
Ang general na ito ay pinugutan ng ulo ng Xuanyuan sword noon, at ang kanyang primordial spirit ay napinsala ng gusto ng kanyang supreme sword intent, at hindi niya nagawang baguhin ang kanyang katawan. Ang lahat ng ito ay dahil sa kanyang malalim na paglilinang na ginamit niya ang kanyang nasirang primordial spirit upang suportahan ang kanyang wasak na katawan, at nakipaglaban siya sa madugong mga labanan hanggang sa pagtatapos ng Sambard War. Dakilang Emperador Chiunayan Benchian. Nauubusan na ng oras ang pisikal na katawan, at hindi na niya muling mahubog ang kanyang pisikal na katawan, kaya mananatili si Benchian sa libingan na ito upang bantayan ang puntod para sa kanya, upang hindi magkalat ang espiritu ng Yuan-Yuan. Ang tungkulin ng general ay bantayan itong huling pinto sa puntod. Boy! Kahit paano mo ipaliwanag, sa pamamagitan lang ng iyong bloodline at espada sa iyong kamay, hindi ka nito bibitawan. Kung gusto mong pumasok sa libingan sa likod, depende sa kakayahan mo. Ngumiti si Xingtian ng mapangasar. Sumimangot si Ye Fan. Senyor, with all due respect, kahit na ikaw ay orihinal na malakas at higit na nakahihigit sa akin, ngayon ay isa na lang nawasak na kaluluwa ang natitira. Pagkatapos ng 10,000 taon, ang iyong primordial spirit ay hamina ng husto. Kung lalaban ka muli sa akin, ang iyong primordial spirit ay tuluyang mawawala. Nandito ako para iligtas ang mga tao, hindi para magnakaw ng mga libingan, at wala akong hinaing o awayan sa iyo, kaya bakit ka agresibo? Saan nanggagaling ang napakaraming kalokohan? Galit na sinabi ni Xingtian, ang general na ito ay susunod lamang sa utos ng dakilang Emperador Chiu. Gusto ng emperador na bantayan ng general na ito ang tarangkahan na ito, kahit na mapunit ang kalangitan, wala itong kinalaman sa general na ito. Nena si Ye Fan para sa saglit. Ang Xingtian na ito ay isang tunay na martial artist at isang die-hard loyalist. Mukhang hindi magagawa ang pangangatwiran. Kung ito ang kaso, kung gayon ako ay nasaktan. Espada demonyo. Sa saradong libingan na ito, kahit na gumamit siya, libingan na ito, hindi niya mabuksan ang espasyo, at ibig sabihin, ang kanyang kagalingan at bilis na kalamangan ay lubos na hamina. Oh! Parehong Emperor-level sword intent ang mga ito, ngunit magkaiba talaga sila. Ang dibdib ni Xingtian ay nagbukas ng dalawang madilim na pulang mata, na talagang mabangis at kakaiba. Mabilis na sinimula ng mga magic pupils ni Ye Fan na makilala ang anyo ng enerhiya ni Xingtian, ngunit siya napag-alaman na ang katawan na gawa sa metal ay napakahusay na nakatago sa enerhiya ng Yuan Shen ni Xingtian. Si Ye Fan ay walang nakitang butas ng sabay-sabay, kaya tamad siyang mag-isip tungkol dito. Ay ugoy ang espada ng Pauilas. Pinapatay niya ng mga baga. Dumagundong ang madilim na liwanag ng espada. Nilaslas ni Xingtian ang magaspang na higanting palakol na parang kidlat, at ang talam ng palakol ay direktang bumangga sa liwanag ng espada. Bang! Ang metal na katawan ni Xingtian, matapos maramdaman ang impact ng sword intent, nabalisa, sumunod sa kanyang mga paa, at naglabas ng enerhiya sa buong libingan. Natigilan si Ye Fan, kaya ayon ang nangyari. Ginagamit ni Xingtian Yuanshan ang metal dito bilang kanyang katawan, at maaari niyang hayaan ang libingan na tulungan siyang ibahagi ang pinsala. Akala ko ay nakikipag-usap lang ako sa isang Xingtian Yuanshen, ang metal na katawan na ito ay isang bukol na bakal lamang, ngunit ngayon ay tila hindi ito ang kaso. Kung gusto mong sirain ang katawan ni Xingtian, maaaring mas mahirap ito kaysa sirain ang kanyang primordial spirit. At saka, kung hindi ka mali, nalampasan na ng cultivation base ni Xingtian ang 9th layer ng chaos, pero nananatili pa rin siya sa eroplanong ito. Mahirap isipin na ang primordial na espiritu ng sinaunang Diyos ng digmaan na ito ay nasa sirang kalagayan pa rin pagkatapos na mapinsala ng kataas-taasang espada, at nagtiis ito ng libu-libong taon ng pagkasira. Kung siya ay nasa kanyang kalakasan, gaano ito katapang? Anak, ang iyong sword intent ay higit na masama kaysa sa pinakamataas na sword intent ni Ji Xuanyuan noon. Kahit na ikaw ay may puso ng isang emperador, natatakot ako sa iyo. Hindi mo pa lubusang tinitingnan ang iyong sarili, huwag mo nang gamitin ang puso ng lahat ng bagay sa mundo para sa iyong sariling paggamit. Sa simula, nang tumuro si Ji Xuanyuan gamit ang isang espada, bumalik ang langit sa puso, at nagbago ang kulay ng universo. Sa kapangyarihan lamang ng espada ay mapuputol niya ang ulo ng general. Sa puso ng iyong kalahating pusong emperador, nag-aalala ka pa rin kung maghihiwa-hiwalay ang primordial spirit. Bakit gagawin? Hindi ka ba mas nag-aalala? Ikaw, aabutin mo ba ang pagpatay sa kaluluwa ng mga patay? Nakangiting sabi ni Xingtian. Nagulat si Ye Fan. Bagamat siya ay tinutuya ni Xingtian, nararamdaman pa rin niya na ginagamit ni Xingtian ang ganitong paraan ng panunuya para ipaalala sa kanya. Salamat sa mga nakatatanda, natural na hindi ako kasing galing ni Emperor Xuanyuan, ngunit naiintindihan ko pa rin ang prinsipyo ng hanggal na ibon na unang lumilipad, at maya-maya ay aabutan ko, nakangiting sabi ni Ye Fan. Depende din sa iyo, bobo ka, kung makakalabas ka sa puntod na ito. Bago natapos ni Xingtian ang kanyang mga salita, ang malaking katawan ay dumating na kay Ye Fan sa isang iglap, at isang palakol ang nahulog. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more updates, click on the notification bell.